Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 941 hanggang 950. Kabanata 941, inihaw na uwak at alak, uminom. Gamitin mo ang iyong lakas. Huwag kang umarteng babae. Ilabas mo ang iyong espiritu. Sa nalalapit na engranding kaganapan, kung tatawagan ako para sa pagpuna, sisimulan ko sa pamamagitan ng pagbabalat sa inyong lahat. Mabilis. Gusto kong maging mga mandirigma kayo na lumulunok ng mga bundok at ilog, hindi mga bastos na unggoy na gumaganap sa kalye. Kyoto, Sunshine Street, N.O.N., S.O. Ang Yellow Dragon Compound. 8,000 metro kwadrado, matataas na pader at isang drum tower. Mga armas sa lahat ng dako. Sa larangan ng pagsasanay, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang pawis na pawis. Sa ilalim ng nakakapasong araw, patuloy silang nagsasanay habang nakasuot ng vest. Matagal nang nabasa ng kanilang pawis ang kanilang damit. Ngunit sila ay nakakalimutan, ang bawat isa ay galit na nakatingin sa unahan gamit ang kanilang mga diskarte sa sibat na kasing tallest ng mga dragon. Sa pinakaharap ng formation ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na junction suit, na may 4-star badge sa kanyang dibdib. Naglabas siya ng hangin ng awtoridad. Ang kanyang apelyido ay Lin, at ang kanyang pangalan ay Alexander Gray. Siya ay sabay-sabay na chairman assistant ng Martial Arts Association, ang in-charge ng North China Section, at ang kinatawan ng Martial Arts Association sa kabisera. Bukod pa rito, siya rin ang dakilang commander ng Yellow Dragon Branch. Sa mundo ng martial arts, siya ay lubos na prestihiyoso. Sa loob ng Martial Arts Association, tinawag pa siyang Crown Prince. Isang taong may malaking kapangyarihan at impluwensya. Halos nasa 40 taong gulang na siya ay naging isang 4-star martial artist, na nagpasindik sa hindi mabilang na mga henyo sa mundo ng martial arts sa paghanga. Ngayon, tumayo siya sa loob ng Yellow Dragon Compound, pinangangasiwaan ang pagsasanay. Ang taunang grand event ng Martial Arts Association ay malapit na. Sa panahong iyon, dadalhin ng lahat ng sangay ang kanilang mga mahuhusay na kabataan para makipagkompetensya. Si Alexander Gray, bilang susunod na kahalili ng Martial Arts Association, ay natural na ayaw magpahuli. Gamit ang sibat, huwag mapigil. Saan man itinuro ng sibat, lunukan ang mga bundok at ilog gamit ang iyong aura. Nakatayo siya sa pinakaharap, pinagmamasdan ang mga kabataang may hawak na sibat, na patuloy na nagtuturo sa kanila. Patayin. Sabay-sabay na tulak ang mga sibat. Isang langit na puno ng hanggaring pagpatay. Sa labas ng Yellow Dragon Compound. Hawak ni Julius Reed ang isang bote ng alak sa kanyang kaliwang kamay at isang inihaw na pato sa kanyang kanan habang nakatayo siya sa Sunshine Street. Nakatingin sa pasukan ng Yellow Dragon Branch. Ayon sa impormasyon ni Beckett Carmichael, narito mismo ang pinakamalaking sangay ng Martial Arts Association sa kabisera. Sinasabing isang pangunahing tauhan mula sa asosasyon ang nagsasanay dito. Mula sa kabila ng pader, naririnig na niya ang mga ingay ng sigawan at pagpatay. Hulaan sa loob ng mga taong ito ay ibinibigay ang kanilang lahat, hindi nag-iiwan ng pagsisikap. Tumigil ka. Nang wala pang 3 metro ang layo niya sa pasukan, may sumigaw ng malakas, teritoryo ng Martial Arts Association, umiwas ang mga bystanders. 2 alagad ng Martial Arts Association ang nakatayo sa pintuan, na nagpapakita ng pagmamataas. Mga martial artist, likas na ipinagmamalaki. Sa kanilang mga buto, nagtataglay sila ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Samahan ng martial arts. Ang daan ay para sa lahat. Paano ito naging lugar mo? Kinuha ni Julius Reed ang inihaw na pato at kinagat ito. Pambihira daw ang Kyoto Duck. Bumili siya ng isa habang papunta siya rito. Tuy, anong Kyoto Duck? Nanlilin lang iyon. Hindi ito kasing sarap gaya ng sabi-sabi.
Gayunpaman, maaaring may kaugnayan din ito sa presyo. ₱79 para sa isa, kasama ang isang bote ng flying wine. Paano ka naduraan sa lupa? Kunin mo at mawala ka. Ang mga disipulo ng Martial Arts Association ay tumingin sa kanya na may pagkasuklam, naiinip na winawagayway ang kanilang mga kamay, umalis ka na, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hayaan mo akong uminom ng alak, pagkatapos ay pangangatuwiran kita ng maayos. Palaging nararamdaman ni Julius Reed ang isang bagay na hindi malinis sa itik sa kanyang bibig. Ito ay mura, ngunit ang lasa ay masyadong masama. Maanghang lang pagpasok sa bibig. It was a good time to test if the included flying wine was really smooth on the panlasa. Ngunit pagkatapos ng isang paghigop, ang mukha ni Julius Reed ay lubhang nagbago. Lumabas ka, kumakain at umiinom sa harap ng Martial Arts Association, wala ka bang? Pew! Bago pa matapos ang alagad ng Martial Arts Association, iniluwa ni Julius Reed ang isang subo ng alak, na inispray ito mismo sa mukha ng nagsasalita. Sorry, marahang pinunasan ni Julius Reed ang gilid ng kanyang bibig, pinagmasdang mabuti ang bote ng alak. Lumipad na lumot, hindi man lang niya napansin ang lumot sa unang tingin, na talagang isang uri ng lumot. At sa kabilang kamay niya, hawak niya ang Kyoto Roast Crow. Palamuti, uwak, manloloko, bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Ang mundo ay lumalala, at ang mga puso ng mga tao ay hindi na tulad ng dati. Nililigawan mo si kamatayan. Nanginginig sa galit ang alagad ng Martial Arts Association, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. May nangahas na magwisik ng alak sa kanyang mukha. Sino ang nagsabing teritoryo ito ng Martial Arts Association? May problema ba ako kung gusto kong pumasok? Pinagmasdan ni Julius Reed ang gusaling nasa harapan niya. Medyo kahanga-hanga. Ang Martial Arts Association ay dapat na gumastos ng maraming pera sa paggawa ng Yellow Dragon Compound. Ang tanda ay nakasulat na malinaw bilang araw. Lumapit ang isa pang tao, itinuro ang malalaking karakter sa tabi ng pinto na may nakasulat na, Martial Arts Association. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng Martial Arts Association? Sila ay nagmula sa superior background at mga martial artist mismo. Ang kanilang mga puso ay napuno ng napakalaking pagmamataas. Nag-ihaw ako ng uwak at alak, puno ng tiyan, handa akong bugbugin ang bantay pinto. Pagkatapos magsalita, inabot ni Julius Reed ang dalawang kamay. Diretso niyang pinasok ang inihaw na uwak mula sa Kyoto sa bibig ng isang lalaki bago pa man makapag-react ang isa pa. Ang ulo ay nabuhusan na ng sariwang dugo ng flying wine. Basag. Isa pang suntok. Nasira ang signboard ng Martial Arts Association at nahulog sa lupa. Tingnan mo, saan nanggaling ang signboard na ito? Bahagyang tinapakan ni Julius Reed ang signboard gamit ang kanang paa, na durog. Nakatutok ang mga mata niya sa main gate. Kahit na araw, tanghali. Ngunit ang patio ng Yellow Dragon ay mahigpit na sarado. Nalampasan na ng Martial Arts Association ang mga ordinaryong persepsyon at natural, hindi makikita ng mga tagalabas ang mga eksena sa loob. Ikaw, ang lakas ng loob mong manakit ng tao. Hinugot ng isang alagad ng asosasyon ang inihaw na uwak sa kanyang bibig, sumisigaw sa hindi makapaniwala, ito ang Martial Arts Association. Alam ko, hindi ba pwedeng kumatok na lang ako sa pinto? Marahang ipinatong ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa pintuang pininturahan ng vermilion, pagkatapos ay pilit na itinulak. Boom! Ang dalawang bakal na tarangkahan, 4 metro ang taas at 5 metro ang lapad, ay gumuho sa isang kalabog. Napuno ng alikabok ang hangin. Sa loob ng Yellow Dragon Courtyard, ang daan-daang mga nagsasanay na elite ay biglang huminto sa kanilang mga galaw. Nakatingin sa may gate, ito ay tahimik, kasama si Alexander Gray, wala ni isa sa kanila ang nakaisip kung ano ang nangyari. Napatitig sila sa figure sa pasukan, blanko ang kanilang isipan. May puwersahang pumasok Euro broken bar. Tumahimik ka, sampal. Gamit ang backhand slap, pinalipad ni Julius Reed ang disipulo sa gate. Sino ang pumupunta doon, nang ahas na kumilos ng ligaw sa tarangkahan ng ating asosasyon? Si Alexander Gray ay umungal sa galit, naglalabas ng nakamamatay na aura. Mabilis na kumalat ang isang hindi nakikitang presyon. Maging ang mga elite na disipulo ay nahirapang huminga.
Parang dinidiin pababa ang Mount Tai. Ito ay talagang isang aura. Ang aura ni Alexander Gray. Nang ibabaw siya ng hindi lumalaban. Smash ang lugar. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Nagkagulo ang buong lugar. Ito talaga Euro Broken Bar ang Yellow Dragon branch ng Martial Arts Association. Ngunit may nangahas na hayagang mag-claim na sinisira nila ang lugar. Masungit. Itinaas ni Alexander Gray ang kanyang kanang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag. Sa tingin mo ba ay maaari kang maging walang ingat sa harap ng aming asosasyon dahil lamang sa mayroon kang ilang mga kasanayan? Siya ang dakilang commander ng sangay ng Yellow Dragon. Kapag kumalat na ang insidenteng ito, tiyak na magiging isang panunuya ito sa mga kasamahan niya. Ang kakayahang itulak pababa ang pintuang pininturahan ng Vermilion ay tiyak na nagpakita ng ilang kasanayan. Ngunit, hindi ito sapat para hamanin ang asosasyon. Hindi sapat na maging walang ingat sa harap ng martial arts orthodoxy. Hindi nagsalita si Julius Reed. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanila. Ang malakas ay tahimik at maikli. Ang mahina, puno ng galit na walang kakayahan. Ang isang suntok ay maaaring ayusin ang mga bagay, hindi na kailangan para sa hindi kinakailangang pag-uusap. Mabuti. Madalas padalos-dalos ang mga kabataan, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Upang ipaunawa sa iyo na palaging may mga tao sa kabila ng mga tao, langit sa kabila ng langit. Kahit na ang isang clay Buddha ay may 3-point temper, pabayaan ang tumataas na Alexander Gray. Namatay si Charmy Kim sa labanan, at siya ang magiging susunod na kandidato para sa bise-presidente. Perpekto, ngayon ay upang itatag ang kanyang autoridad. Sibat. Iniunat ni Alexander Gray ang kanyang kanang kamay, at agad na inabot ng isang estudyante ang isang silver spear. Idilat ang iyong mga mata at tingnan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang martial artist. Hinawakan niya ang sibat sa kanyang kanang kamay at inilagay ang kaliwang kamay sa likod ng kanyang likuran. Ang susunod na sandali, parang cheetah, sumabog siya. Sampal. Si Julius Reed ay nanatiling hindi natinag. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng sibat. Casual, tulad ng banayad na simoy ng hangin at magaan na ulap. Samantala, namula ang mukha ni Alexander Gray. Umuumbok ang mga ugat sa noo. Ngunit, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Nakalok sa isang standoff sa loob ng 5 segundo. Basag. Itinulak ni Julius Reed ang kanang kamay pasulong. Ang pilak na sibat ay direktang naging pulbos. Nakakalat sa lupa ng Yellow Dragon Courtyard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 942 ipagwalang bahala ang paglilibing ang mahabang sibat, na gawa sa pinong bakal, ay agad na naging alabok. Sa ilalim ng sikat ng araw, kumikislap ito ng mga batik ng bituin. Bang! Ang susunod na sandali, sumunod ang palad ni Julius Reed, diretsyong dumapo sa kanang balikat ni Alexander Gray. Ang kababalaghang ito ng Martial Arts Association ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para mabawi ang kanyang sentido. Malakas na bumagsak ang katawan niya sa lupa. Sa looban ng dragon, isang nakamamatay na katahimikan ang naganap. Hinawakan ng mga estudyante ang kanilang mahahabang sibat, ngunit wala ni isa man ang nangahas na humakbang pasulong upang tulungang tumayo si Alexander Gray. Karapat-dapat sa Martial Arts Association. Si Julius Reed, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay tumingin sa gulat na mga kabataang nasa harapan niya at walang pakialam na sinabi, kahit ang isang nakatayong bantay ay may ilang mga kasanayan. Mangyaring tawagan ang iyong dakilang commander, mayroon akong pabor na hihilingin. Nakatayo bantay. Itinuon ng mga estudyante ang kanilang mga mata kay Alexander Gray. Gusto nilang malaman kung paano tutugan ang pinakamataas na autoridad ng Dragon Branch. Kung tutuusin, masyadong miserable ang pagkatalo. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Alexander Gray na kumilos bago siya natumba sa lupa. Ito ay tunay na kumpleto at lubos na pagkatalo. Tungkol naman sa paghingi ng pabor. Bata pa sila, ngunit marami na silang nakita at nalaman. Sa ganitong paraan ng paghingi ng pabor, hindi pa nila nakita sa kanilang buhay. Nanatiling tahimik ang mga estudyante, at hindi rin nagsalita si Alexander Gray. Panay ang titig niya kay Julius Reed. Kamay sa kanyang balikat, ang mga sulok ng kanyang bibig ay umaapaw sa dugo.
Maaaring lahat ng tao sa Martial Arts Association ay PP. Laming-galinga si Julius Reed sa paligid, at kung saan man mapunta ang kanyang tingin, ibinaba ng mga estudyante ang kanilang mga ulo upang maiwasan ito. Ang mga matang iyon, tulad ng pagsilip sa kalaliman, ay nagpang-inig ng husto sa kanilang mga puso. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Binangga ng galit na tingin ni Alexander Gray ang nanlalamig na mga mata ni Julius Reed. Pinaghalo ang yelo at apoy. Isang napakatinding mapang-ipang puwersa ang umatake sa kanila na parang alon ng tubig. 10 segundo. Spotter. Lumuwa si Alexander Gray ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay mapatla sa sukdulan. Wala ba talagang tao sa Martial Arts Association? Tumingin si Julius Reed sa kanan, sa napakagandang Grand Hall. Ang nakakapasong araw sa taas. Ang 4 na gininto ang karakter, kumikinang ng napakaganda. Mula sa di kalayuan, ang mga salitang Martial Arts Association, ay tila kasing marilag ng isang dragon na nakapulupot sa itaas ng pasukan ng Grand Hall. Parang sinadya nitong takutin ang sino mang gustong pumasok. Ngunit si Julius Reed ay hindi natakot. Tinitigan niya ang engranding bulwagan at mahinang nagsabi, kung tutuusin, mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Walang sumagot, si Alexander Gray ay kakilakilabot na natalo. Nabasag sa kanya ang pagtitiwala ng mga mag-aaral ng Martial Arts Association at ang pagmamalaki sa kanilang puso. Sa 8,000 square foot courtyard na ito, tila malungkot si Julius Reed. Ngunit sapat na ang aura ng isang solong tao para apihin ang daang tao na nauna sa kanya. Pakiusap, ang pinuno ng Dragon Branch, lumabas ka para salubungin ako. Malakas niyang sigaw. N-O-S Omicron. Tanging echo lang ang tumugon. Ang dating hindi malulutas na Martial Arts Association ay parang isang mahiyaing dalaga. Nakakahiya magsalita, nakaramdam ng hiya si Alexander Gray. Siya nga ang pinuno ng Dragon Branch, ngunit sa pagharap sa hamon, wala siyang kakayahang tumugon. Ni hindi siya makapagsalita, ayaw niya bang magsalita? Nabali ang mga buto sa kanyang balikat, nabasag ang kanyang tadyang. Kung hindi dahil sa kanyang kakayahan, malamang na namatay siya sa lugar. Magsalita, bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa loob ng patio, nagkaroon ng katahimikan. Daan-daang tao ang hindi nagsalita, durog ang kanilang espiritu. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Sabi ni Julius Reed na may pilyong ngiti habang nakataas ang kanang kamay. Ang mahabang sibat na nasa kamay ng estudyanteng pinakamalapit sa kanya ay lumipad at dumapo sa palad ni Julius Reed. Telekinesis. Grandmaster. Nanlaki ang mata ni Alexander Gray sa gulat. Ang binatang ito, isa talaga siyang Grandmaster. Ang signboard na ito ay medyo nakakasira sa paningin. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay at marahas na hinagis ito pasulong. Boom! Ang mukha ng engranding bulwagan ng dragon ay gumuho sa isang iglap. Ang 4 na gintong karakter ay inilibing sa ulap ng alikabok. Dito, sino ang may pinakamataas na posisyon? Matapos gawin ang lahat ng ito, lumingon si Julius Reed para tingnan ang mga natulala na estudyante sa kanyang harapan. Lahat ba kayong tahimik? Bahagyang tumawa siya, habang nakatingin kay Alexander Gray sa lupa. Tinatawag ninyong lahat ang inyong mga sarili na mga estudyante ng Martial Arts Association, ngunit kahit isa sa inyo ay hindi nakakaabot sa isang gatekeeper. Naglakas loob siyang takutin ako gamit ang kanyang sibat, ikaw naman. Katahimikan. Walang sumagot. Ang mukha ni Alexander Gray ay naging dahan-daang namula-mula sa malagim na mapatla. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Anong nangyayari? Sa loob ng Golden Dragon Hall, 3 senior na miyembro ng Martial Arts Association ang nagmamadaling lumabas. Ang kanilang mga mukha ay may bahid ng dumi, na tila lubusang gusot. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, ang isa ay nakaupo ng mahinahon sa bulwagan, ngunit ang problema ay bumabagsak ng diretso mula sa langit. Nag-sparring ang 3 sa loob ng Golden Dragon Hall nang biglang bumagsak ang bubong. Mahusay na commander. Nang makita si Alexander Gray na nakahandusay sa lupa, ang senior member, Shining Mirror, ay sumugod sa gulat. Anong nangyari sa iyo? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang dakilang commander ng Golden Dragon Villa, na puno ng dugo, ay hinihingal.
Sa looban, wala sa 800 disipulo ang humakbang. Nakatingin lang sila nang walang pakialam. Nag-alinlangan pa si Shining Mirror kung niloloko siya ng kanyang mga mata. Anong nangyayari? Tumayo siya at tumingin sa isa sa mga alagad. Si Alexander Gray ay malubhang nasugatan, at ang Golden Dragon Hall ay biglang gumuho. Ito ay masamang balita, pero walang nagsalita. Dahan-daang nagtaas ng kamay ang alagad at itinuro si Julius Reed. Noon lamang nakita ng 3 senior na miyembro ang nag-iisang figure sa looban. Hindi pamilyar, malayo, sino ka? Maingat siyang pinalaki ng Shining Mirror, malamig ang tono, ito ang Martial Arts Association, how dare you barge in here? Ang samahan ay sagradong lupa. Bawal pumasok ang mga estranghero. Ang sino mang lumabag sa batas ay, hindi bababasa, mabali ang kanilang mga paa, o sa pinakamasama, papatayin ka agad. Jackson Cook, Hilbert Cook, nasaan kayong dalawa? Sigaw ni Shining Mirror. Sina Jackson Cook at Hilbert Cook ang responsable sa pagbabantay sa gate ngayon. Ang pagpayag sa isang tagalabas na pumasok ay isang pagwawalang bahala sa tungkulin, isang matinding pagkakasala. Ngunit walang tugon mula sa Golden Dragon Villa. Parang wala man lang ang dalawa. Ikaw ay isang mataas na antas na opisyal ng asosasyon. Walang pakialam na tanong ni Julius Reed kay Shining Mirror. Sino ka para tanungin ang pagkatao ko? Ang presensya ni Shining Mirror ay ganap na pinakawalan. Siya ay isang senior member, pati na rin ang isa sa mga subordinate ni Alexander Gray. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, kapag ang isang tao ay umunlad, ang kanyang mga alagang hayop ay tumataas din sa bubong. Habang lumalakas ang impluwensya ni Alexander Gray sa association, naging proud din sila. Kailangan mo lang akong sagutin, oo, o hindi. Malamig na sabi ni Julius Reed. Hindi niya gusto ang hindi kinakailangang pag-uusap. Pumunta siya dito ngayon para bigyan ng babala si Jerry Anderson. Ang salita ng Dragon King ay kasing bigat ng 9 na kaldero. Kung sinabi niyang papatayin kanya, dapat kanyang patayin. How dare you speak to me like that? Nagliyab sa galit ang puso ni Shining Mirror. Mga bantay, patayin siya gamit ang mga pamalo. Binigay niya ang utos, ngunit walang sino man sa likod niya ang nangahas na gumalaw. Hindi mo ba naririnig ang utos ko? Lumingon siya para harapin ang mga alagad na nasa harapan niya. Pero sa mga mata nila, takot at awa lang ang nakikita niya. Anong nangyari sa inyong lahat? Lalong nag-init ang galit ni Shining Mirror. Bang! Ang susunod na sandali, naputol ang kanyang gulugad mula sa isang hampas sa likod, at lumuhad siya sa lupa. Sinabi ko sa iyo na sumagot ka ng oo, o hindi. Lumapit si Julius Reed, walang pag-aalinlangan na nakatingin sa masakit na Shining Mirror, kahit ang iyong mga gatekeeper ay mas mahusay kaysa sa iyo. Sir Euro Broken Bar, sino ka? Ang natitirang 2 opisyal, hindi na nangangahas na maging mayabang, ay nagsalita na may pahiwatig ng pagiging magalang, walang away sa inyo ang samahan natin, bakit Euro Broken Bar? Sabihin kay Jerry Anderson na ang mapapangasawa ni Nelson ay bibisita sa punong tanggapan ng Martial Arts Association bukas. Sabihin sa kanya na maghanda ng isang kabaong at pumili ng isang libingan. Lumingon si Julius Reed at walang pakialam na sinabi, maaari akong pumatay, ngunit hindi ko inililibing. Nang hindi naghihintay ng tugon, inagaw niya ang isang mahabang sibat. Sumayaw sa hangin na nakaharap sa dingding. Pagkatapos ay itinapon ito ng mataas sa langit. At umalis sa hakbang. Napabuntong hininga ang mga disipulo ng association, at maging ang mga mata ni Alexander Gray ay nanlaki. Nakatitig sila ng maigi sa dingding. Ngunit hindi nag-react ang pader. Isang maling alarma. Mag-report ka agad sa presidente, hindi pwedeng i-delay ito. Gayon din, kunin ang dakilang commander at boom! Bago natapos ng opisyal ang kanyang pangungusap. Ang 100 metrong pader ay gumuho ng malakas. Puchi! Isang mahabang sibat ang bumaba mula sa langit. Tumagos sa puso ni Alexander Gray. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 943 Dark Circles Mansion ng Pamilya Carmichael. Si Julius Reed ay nahiga sa sopa, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Nagpapahinga na nakapikit. Lumuhad si Bamboo Whittaker sa carpet, walang humpay na nagmamasa. Zero no S Omicron. Boss, bullying lang yan.
Galit na sabi niya, lalo pang dinidiin. Gaano man kalakas ang ginawa niya, ang big shot sa couch ay hindi nagpakita ng kahit anong reaksyon. To the point na muntik nang mabali ni Bambo ang kanyang mga kamay, at walang naramdaman si Julius. Mga buto ng bakal at mga kalamnan ng bakal. Mermaid, nakakatawa. Nakipagkulitin ka ba o hindi mo ako sa harap ni Sister Kella? Matamlay na wika ni Julius, ngunit si Bambo na minamasahe ang kanyang mga binti ay napatalon sa takot. Ikaw, paano mo nalaman? She chuckled sheepishly, medyo nahihiya, hindi ba't isang dulas ng dila iyon? Isang dulas ng dila, pinitik ni Julius ang daliri niya. Whoosh! Isang cherry pit na parang bala. Tinamaan nito si Bambo sa noo. Ay! Agad na kumunat ang noo ni Bambo, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit. Binubuli mo ako, ikaw, ngunit ang kanyang protesta ay naputol sa kalagitnaan. Dahil nasa kamay ni Julius ang isang durian. Bata, hindi ka pa rin handang makipag-away sa akin. Whoosh! Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto ng mansyon. Agad na tumayo si Julius at nagmamadaling lumapit, wife, heading out. Pero hindi siya pinansin ni Kella. Dumiretso siya sa sofa at malamig na umupo. Miss, masama ba ang pakiramdam mo? Nagpanik ang puso ni Julius, at mabilis siyang tumakbo papunta sa course. Ngunit si Kella ay nanatiling malamig nang hindi umimik. Hindi napigilan ni Bambo na makaramdam ng lihim na kasiyahan. 5 oras ang nakalipas, nang makaalis si Julius. Nagkunwari siyang nabanggit ang Initial Heart Hotel nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay parang gulat na gulat, nakiusap siya kay Kella na kumilos na parang walang narinig. Ang ganoong magaspang na pagkilos ay lubos na nagpakilos kay Kella. Kaya dinala ni Kella si Beckett Carmichael at dumiretso sa Initial Heart Hotel. Gamit ang mga koneksyon ni Carmichael, nakuha niya ang gusto niya. At pagkatapos, umupo siya sa sopa na ito na may malamig na titig. Si Julius na kaninang umaga ay masungit, ngayon ay nagmukhang bata na nakagawa ng mali. Nakakaawa, mahina, at walang magawa. Magsalita ka. Noong gabing iyon sa Initial Heart Hotel, sino ang kasama mo, at ano ang ginawa mo? Lumingon si Kella, malamig na tinitigan siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Julius at huminga ng malalim. Umamin. Kahit na hindi niya kontrolado ang kanyang sarili sa oras na iyon, nagawa na ang ginawa. Ayaw niyang magsinungaling kay Kella, pero natatakot siya. Walang do-over sa buhay. Ang panghihinayang ay walang silbi pagkatapos ng katotohanan. Mas mabuting pag-isipan kung paano makukuha ang kapatawaran ni Kella. Kung aamin ka ng tapat, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Matari na sabi ni Kella, ngunit ang mga kamay nito ay mahigpit na magkahawak. Sige, kung ito ay kamatayan, gayon din. Nag-break si Julius. Mas mahusay na tapusin ito ng mabilis kaysa mabuhay araw-araw na may pagkakasala. Ang tunay na lalaki ay nagmamay-ari sa kanyang mga aksyon. Nung gabing iyon, maya-maya lang ay nag-vibrate ang phone ni Julius. Ilabas mo. Iniabot ni Kella ang kanyang kamay, nag-iingat. Hindi na nagtagal si Julius, agad niyang kinuha ang phone niya, at iniabot. Ito ay isang spam message lamang. Regular ding nakakatanggap si Kella ng mga ganoong mensahe, kaya hindi niya masyadong pinapansin. Kaya inilagay niya ang telepono sa mesa at nagpatuloy sa pagtatanong. Bibigyan kita ng 10 minuto para maglinis. Noong gabing iyon sa Initial Heart Hotel, sino ang kasama mo, at ano ang ginawa mo? Matapos sabihin iyon, tila nag-aalala siya na baka ma-pressure si Julius, na pinalambot ng husto ang kanyang tono, bilang lalaki, naiintindihan ko. Pero sa pagitan ng mag-asawa, hindi ba dapat may katapatan man lang? Sige, medyo gamaan talaga ang pakiramdam ni Julius, na nakatutok sa telepono. Nung gabing iyon, sa pagkakataong iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Sunod-sunod na mensahe, parang binomba. Walang tigil ang pagring ng telepono. Anong nangyayari? Kinuha ni Kella ang telepono nang nakakunot ang noo, para lang makahanap ng sandamakmak na spam messages. Anong maliit na loan, installment payment at iba pa. What the hell? Inihagis niya ang kanyang telepono sa coffee table, walang tigil ang pag-ungol. Ang kanyang sariling asawa ay mayaman, hindi ba biro ang mga patalastas na ito? Buzz.
Nagring ulit ang phone. Pinili lang ni Kela Radcliffe na huwag tumingin. Iluwa mo. Nakaramdam siya ng inis, desperado na malaman ang sagot. Mr. Reid, nagawa mo na, umamin ka na lang. Sabi ni Bamboo Whittaker na may bastos ng ngiti sa gilid. Schadenfreude. Ngunit hindi siya pinansin ni Julius Reid, sa halip ay pinakinggan ang ritmikong vibration ng kanyang telepono. Halika, sabihin mo na. Mas nakaramdam si Kela Radcliffe ng pagkataranta kaysa kay Julius Reid. Sige, sa wakas, tumayo si Julius Reid mula sa lupa at niyakap si Kela Radcliffe. Asawa, noong gabing iyon sa Initial Heart Hotel, nakikipaglaro ako kay Terry Moore. Walang pakialam na sinabi niya, huwag kang maniwala, maaari mong suriin. Talaga, pinaikit ni Kela Radcliffe ang kanyang mga mata, medyo kakaiba ito. Ngayon lang, natakot siya, talagang iniisip na ang kanyang asawa. Siyempre naman, tumanggaw si Julius Reid. Pagkatapos ay sinabi ni Bamboo Whittaker na nag-eehersisyo ka ng hating gabi. Kahit may dark circles, nabili agad ni Kela Radcliffe ang Bamboo Whittaker. Alam niya na talagang mahilig maglaro si Terry Moore. Ngunit dati, ito ay palaging Russian snake. Samandal si Julius Reid sa sofa, bumantong hininga, anong late night exercising. Medyo nasaktan ako noong araw na iyon, at dumating si Terry Moore para alagaan ako. Out of boredom, nag-start lang kaming maglaro, dos sa teams, di ba? Kalokohan. Si Bamboo Whittaker, mga kamay sa balakang, ay galit na sumagot, kaya paano mo ipapaliwanag ang pananakit ng likod at ang maitim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata? Ang mga dark circles ay dahil napagkasundoan naming matulog pagkatapos manalo ng isang round. Pero hindi kami nanalo hanggang madaling araw. Kung tungkol sa pag-eehersisyo sa gabi, syempre, ito ay nagpupuyat sa buong gabi na naglalaro ng magkasama. Hindi nagbago ang kilos ni Julius Reid habang nakatingin kay Bamboo Whittaker, puno ng panunuya ang mga mata, sakit sa likod, subukan mong umupo at maglaro magdamag, tingnan mo kung hindi masakit ang likod mo. Sa wakas nanalo ka na ba? Curious na tanong ni Kela Radcliffe. Hindi, na-uninstall ko ang laro. Dagdag pa ni Julius Reid, nakipagtambalan pa ako kay Terry Moore para mag-top up ng 648 yuan, nakalimutan kong sabihin sa iyo, aking ginang. Nagbayad ako ng 300, at si Terry Moore ay nagbayad ng 348. Ikaw, tumakbo si Bamboo Whittaker sa gilid ni Kela Radcliffe, at sumigaw ng, ate, nagsisinungaling siya. Pero tumalikod si Kela Radcliffe para aliwin si Bamboo Whittaker, masyado lang ang tingin mo kay Julius, kuya. Ate, nakukulam ka ba? Napatulala si Bamboo Whittaker. Ito ay isang kumpletong turnaround kumpara noong una siyang bumalik. Sinamahan ko lang si Beckett Carmichael para i-check ang Initial Heart Hotel, and it turned out that night si Terry Moore lang ang nag-check-in. Nakita ko yung recording, totoo. Bukod dito, ang iyong kapatid na si Julius ay mayroon lamang $300 sa kanya, ako ay nagtaka tungkol sa biglaang pagkawala nito, hinala na maaaring siya ito. Ito pala ay para sa top-up ng laro. Nagsalita si Kela Radcliffe na punong-puno ng guilt ang mukha, kanina ko lang naisip na lokohin ka, pasensya na. Walang problema, matuwid na sinabi ni Julius Reid, ang isang tuwid na sapatos ay hindi natatakot sa baluktot na paa, kahit na ang mga sulsol ng isang hamak na tulad ni Bamboo Whittaker ay hindi magtatagumpay. Ikaw, naiinis si Bamboo Whittaker, Nelson. Klang. Mula sa kusina, tunog ng kutsilyo. Anong nangyayari? Lumabas si Nelson na may dalang plato ng pakwan sa harap nila, nakatingin kay Bamboo Whittaker, may hinahanap ka sa kapatid ko. Hindi, wala. Naalala ni Bamboo Whittaker ang bilis ni Nelson gamit ang espada, nakaramdam ng biglaang panlalamig sa kanyang leeg. Pumalakpak, maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Pumasok ka, Mr. Reid. Violet Leocadia mula sa Leocadia family ay humihiling na makita ka. Mukha siyang nakadamit na nagdadalamati, medyo nag-aalala ako. Itinulak ni Beckett Carmichael ang pinto ng villa, malakas na nagtanong. Huwag kang mag-alala, kilalanin natin siya. Tumayo si Julius Reid, tumanggo sa tatlong babae, may nangyari. Sige po, masayang ngumiti si Kela Radcliffe na may bahid pa rin ng guilt. Tumalikod si Julius Reid at naglakad palayo.
Nang nasa labas na siya ng villa, sumandal siya sa dingding, huminga ng malalim. Nakakamangha ang naisip mo, gamit ang mga text message para gayahin ang Morse code. Ang unang text message na dumating, ay ang SOS, Emergency Help, na Morse code. Pagkatapos, direktang sinabi ni Beckett Carmichael kay Julius Reed ang tatlong keyword sa pamamagitan ng Morse code. Terry Moore, laro, top up. Si Mr. Mabilis na mahuli ni Reed. Tumawa si Beckett Carmichael. Sa sandaling nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Keller Radcliffe, inayos niya ang lahat sa kalsada. Para sa pamilyang Carmichael, hindi ito mahirap na gawain. Sige, babalik muna ako. Si Julius Reed ay tumingin sa kanya ng may pagpapahalaga, labis na nasisiyahan. Mr. Reed, dumating talaga si Violet Leocadia. Si Beckett Carmichael ay commandant, nakaluhod siya sa pintuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 944 na paglalaga sa sariling katas, Violet Leocadia. Inisip ni Julius Reed na sinusubukan lamang ni Beckett Carmichael na magpadala ng mensahe, isang pagkukunwari lamang. Hindi niya inaasahan na may dadalaw talaga. Ang panganay na anak ni Delilah Leocadia, ang ama ni Jasmine Leocadia. Malakas na ipinakilala ni Beckett Carmichael, kaninang umaga, magkasunod na pumanaw sina Jasmine Leocadia at Delilah Leocadia, na naglubog sa pamilya Leocadia sa isang hindi pa nagagawang krisis. Bilang isang malaking pagbaril sa kabisera, natural, may mga especially iya sa loob ng pamilya Leocadia. Bukod dito, sa pagiging seryoso ng sitwasyon, kahit na gustong itago ito ng pamilya Leocadia, imposibleng itago ito. Narito para sa paghihiganti. Tanong ni Julius Reed na nakataas ang kilay. Mukhang hindi, umiling si Beckett Carmichael, nag-isip sandali, at sinabing, si Violet Leocadia ay nakadamit ng pagluluksa, at bagamat nagpapakita siya ng kalungkutan, pinangunahan niya ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia na lumuhad ng maayos sa pintuan. Kung ito ay para sa paghihiganti, hindi ba sila darating ng may pananakot sa halip na maamo ng ganito? Siya rin ay nag-alinlangan sa layunin ng pagbisita ni Violet Leocadia. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ni Jasmine Leocadia ay walang alinlangan na nauugnay kay Julius Reed. Kahit sino ay hindi matitiis na sunod-sunod na patayin ang kanilang malalapit na kamag-anak. Ngunit nang makita ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Leocadia, natarante si Beckett Carmichael. Hindi ito mukhang galit, bagkus ay higit na kalungkutan. At ang paghihiganti ay nangangailangan ng isang tiyak na presensya, sino ang nakarinig ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagluhod sa harap ng tarangkahan. Sa mga taong dumarating at pumapasok sa kabisera, at ang pamilyang Carmichael ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Kung may lumabas na balita, ang pamilya Leocadia ay hindi makakataas ng kanilang mga ulo sa loob ng mahabang panahon. Maaari pa itong maging mantsa sa buhay ni Violet Leocadia. Ang kagalang-galang na family head ng Leocadia family, talagang nakaluhod sa harap ng kanilang kaaway. Ang kanilang gulugad ay maaaring maputol din ng iba. Papasukin mo siya. Iminuwestro ni Julius Reed ang courtyard sa ibaba ng kanyang mga paa. I-set up mo ako ng upuan dito mismo sa courtyard, maglagay ka ng payong, at habang nandoon ka, tawagan mo si Bamboo Whittaker para mamasahe ako sa likod. Oo. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay mula kay Beckett Carmichael, agad na kumilos si Eli Hierro. Napakaluwag ng courtyard ng pamilya Carmichael. Bukod sa pamilyang Huntington, ang pamilyang Carmichael lamang ang may pinakamalaking patio sa malawak na kabisera. Ang mga ninuno ng pamilya Carmichael ay naging mga martial champion, isang pamana na inaalala at itinatangi ng kanilang mga inapo. Ipinasa ng henerasyon pagkatapos ng henerasyon ang kahalagahan ng pananatiling malakas sa katawan. Ang patio na ito ay orihinal na isang martial training ground, na may mga tambol ng digmaan at mga sandata sa magkabilang panig. Tuwing umaga sa pagbangon, pinalo ni Beckett Carmichael ang mga tambol at itinaas ang mga espada. Mula nang lumipat si Julius Reed, hindi na siya naglakas loob na gumawa ng masyadong ingay. Imbes na ilagay niya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Julius Reed ay may mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at hiniling kay Karen na magreseta ng isang malakas na gamot na pampalakas, hindi siya maistorbo sa kanyang pahinga. Ngunit ito ay maliwanag,
nakatira kasama ang napakaraming nakamamanghang babae. Ito ay natural lamang. Ang lumang kasabihan ay napupunta, mula noon, ang emperador ay hindi gumagawa ng maagang pagpapakita sa korte. Ngunit hindi lang maagang bumangon si Julius Reed, nagawa pa niyang talunin ang isang Grandmaster sa Brighton Lake. At lahat ng iyon nang hindi nangangailangan ng pahinga sa isang buong araw. Tunay na hinangaan ni Beckett Carmichael ang kanyang kontrol sa paglipas ng panahon. Sa lalong madaling panahon, nakaayos ang isang upuan, nakataas ang payong. Isang plato ng prutas, isang katulong na handa. Umupo si Julius Reed sa kanyang sarili, sumipa ng naka-cross legs, at patuloy na minasa ni Bamboo Whittaker ang kanyang likod. Ang kanyang pamamaraan ay nagiging higit na sanay. Sa katunayan, ang bawat babae ay isang kayamanan. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano ito aalisin. Dahan-daang bumukas ang main gate. Ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia ay nakaluhod ng maayos sa pasukan, lahat ay nakasuot ng simpleng damit ng pagluluksa. Lumuhad si Violet Leocadia sa harapan, may puting tela sa ulo. Ang pamilya Leocadia, Violet Leocadia. Nang makitang nakabukas ang tarangkahan, sumigaw siya sa kalungkutan, naparito kami upang humingi ng tawad sa aming pagkakasala. Humihingi ng paumanhin sa aming pagkakasala. Hindi makapaniwalang sinabi ni Beckett Carmichael, anong klaseng gawa ito? Ang pamilya Leocadia ay may sama ng loob kay Julius Reed. Sa oras na iyon, si Delilah Leocadia ay ibinitin ng mataas sa kalangitan, at napahiya hanggang sa puntong naging katatawanan ng kabisera. At ngayon, ang pagkamatay ni Jasmine Leocadia ay kagagawan din nila. Humingi ng paumanhin para sa isang pagkakasala. Hindi ba dapat ito ay naghahanap ng hustisya? Manood ka na lang. Sumenya si Julius Reed, at agad na tumayo ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia at pumasok sa courtyard ng pamilya Carmichael. Ang kanilang mga hakbang ay mabibigat, ang kanilang mga espiritu ay naliligo. Agad na naging sobrang lamig ang kapaligiran. Sabi nila, kapag nagkita ang mga kalaban, lalo silang magkaaway. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Violet Leocadia ay namumula, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mahigpit na mga kamao. Bakas sa kanyang mukha ang matinding intensyong pumatay. Magsalita ka. Sumandal si Julius Reed sa upuan, walang pakialam na nagtatanong. Sana mapatawad mo ang walang hiya kong anak sa paulit-ulit niyang pagkakasala kay Mr. Tambo. Dahil doon, lumuhad si Violet Leocadia sa lupa. Nontog ng malakas ang ulo niya sa sahig habang nakayuko. Pagkatapos, itinaas niya ang ulo niya at sinenyasan ang mga taong nasa likod niya. N0, S Omicron. Whoosh! Lumuhad din ang 12 ng miyembro ng pamilya Leocadia. Nakapila ng maayos ang lahat. Violet Leocadia. Ano ito? Si Beckett Carmichael, na nanirahan sa kabisera sa mahabang panahon, ay pamilyar sa pamilya Leocadia. Isang siglong gulang na angkan. Mga supling ng isang prestihiyosong pamilya. Sa tatlong ninuno na mga nangungunang iskolar, ang kanilang pundasyon ay malalim. Pero ngayon, lumuhad ba talaga si Violet Leocadia sa kalaban nila? Anong ibig mong sabihin? Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at marahang pinitik ang kanyang daliri. Ayoko ng pambubugbog. Pakiusap Mr. Reed, ipaghiganti ang pamilya Leocadia. Itinaas ni Violet Leocadia ang dalawang kamay, yumuko ng malalim. Mula sa araw na ito, ang pamilya Leocadia ay handang maging aso mo, sinumpa ang susundan ka hanggang kamatayan. Sa loob ng patio, nagkaroon ng sandali ng patay na katahimikan. Ang simoy ng tagsibol ay dumaan, na nagdadala ng napakalaking ginhawa. Mabuti, pumita si Julius Reed ng cherry mula sa plato ng prutas at ibinagsak ito sa lupa, duton mo ito at kainin. Mr. Hindi pa naibukan ni Beckett Carmichael ang kanyang bibig nang siya ay natahimik. Tahimik lang siyang nakabalik sa pwesto niya, puno ng gulat ang mukha. Ang pamilya Leocadia, bagamat sila ay tumanggi sa mga nakaraang taon at hindi kasing lakas ng apat na malalaking pamilya. Sila ay isang siglong gulang na maharlikang bahay. Kahit na ang isang gutom na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ngayon ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay handang maging aso. Hindi niya maintindihan. Binaligtad lang nito ang pananaw sa mundo ni Beckett Carmichael. At saka,
Hindi man lang nag-inquire si Julius Reed kung kanino gustong maghiganti ni Violet Leocadie. O bakit siya kusang naging aso? Kumain ka na, at ikaw ang magiging aso ko. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Baka sa mga mata niya ang pangungutya. Kapag ang isang weasel ay nagbabayad ng isang pagbisita sa bagong taon, ito ay kadalasang nagnakaw ng mga manok. Ngunit si Julius Reed ay hindi basta-basta, pwede kang bumisita, pero hindi mo pwedeng kunin ang manok, at pati kanin dapat iwanan. Sinadya niyang mauwi sa pagkawala ng bigas ang mga pagtatangka ni Violet Leocadie na magnakaw ng manok. Sa totoo lang, nakahiga si Violet Leocadie sa lupa, dahan daw ang inangat ang kanyang ulo, at tumingin sa cherry na nababalot ng alikabok sa kanyang harapan. Sa mga mata niya, may pag-aalinlangan, at galit din. Bagaman ang galit na ito ay mabilis na nawala. Sige. Makalipas ang 10 segundo, dinampot ni Violet Leocadie ang cherry, pupunasan na sana ito ng kanyang kamay. Kumain ka ng ganyan, may dumi. Si Julius Reed, na naka-cross legs, ay maluwag na sinabi, simula kailan ang mga aso ay may ganitong partikular na gawi sa pagkain. Hindi kaya ang mga aso ng mayayamang sambahayan ay kumakain din tulad ng mga tao. Nanginig ang katawan ni Violet Leocadie, at nakangiting sabi, ano mister? Totoong-totoo ang sinabi ni Reed, kakainin ko ito. Pagkatapos magsalita, huminga siya ng malalim at itinapon ang cherry sa kanyang bibig. Pinigilan pa niya ang pagnguya, nilunok niya ito kaagad. Gayunpaman, naiwan pa rin ang buhangin sa kanyang bibig. Napakabuti, gusto ko ito. Satisfaction na tumango si Julius Reed at nagtaas ng kamay, nalasan ang cherry. Sa 3 minuto, mamamatay ka na. Dalubhasa ako sa paggamit ng mga lason, tulad ng alam mo. Ano, malaki ang pinagbago ng mukha ni Violet Leocadie. Maging ang mga miyembro ng pamilyang Leocadie sa likod niya ay pare-parehong nabigla sa pwesto. Ang pagkamatay ni Zahir Huntington ay nasa kamay ni Julius Reed. Ang pagkalason ng pamilya Leocadie na nagpabaligtad sa kabisera ay karaniwang kaalaman. Pwede bang? Nagbibiro lang. Inayos ni Julius Reed ang kanyang posture at ibinuka ang kanyang bibig. Sa kanyang likuran, agad na nagbalat ng lychee si Bambo Whittaker at itinapat sa kanyang bibig. Nang marinig ito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang mga miyembro ng pamilya Leocadie. Maging si Beckett Carmichael ay halos mamatay sa takot. Alam ni Mr. Gaya ni Reed, ang ganoong bagay ay talagang nasa kanyang kakayahan. Sabihin mo sa akin, paano kita tutulungang maghiganti? Bagamat hindi ako ang pumatay kay Jasmine Leocadie, ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Nagbiro si Julius Reed, siguradong hindi mo maasahan na iluluto ko ang sarili ko sa kalderong bakal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 945, A Dog That Walks Rights. Kahit na biro lang iyon, kinilig si Violet Leocadie. Paanong ang sakit ng mawalan ng anak ay basta na lang mawawala? Pero ngayon, kailangan niyang tiisin ang sakit na ito. Kahit na, ang kanyang kaaway ay nakaupo mismo sa kanyang harapan. Si Beckett Carmichael ay likas na samandal, handang protektahan si Julius Reed nang walang pag-aalinlangan kung may dumating na panganib. Gaya nga ng kasabihan, ang pumatay ng tao ay isang simpleng tangulang. N0 S Omicron. Gumagamit ng kutsilyo si Julius para hukayin ang mga sugat ni Violet. Bulag si Muchun, nasaktan si Mr. Reed, nararapat na mamatay. Napanatili ni Violet ang kanyang nakaluhod na posture, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Paiya, puot, ngunit kung makapaghiganti siya, ano ang halaga ng mga ito? Magaling. Samandal si Julius sa upuan, nakangiti, speak, what do you seek? Para sa iyo, Violet Leocadie, ang pagluhod na parang aso, hindi dapat maliit na bagay iyon. Mga tao mula sa kabisera, mga inapo ng mga dakilang bahay, pagmamalaki sa bawat buto. Na-curious siya, kung sino ang sumire sa pride ni Violet. Katulad ng kung paano niya sinira ang pagmamataas ni Daryl Huntington, na nagpaluhod sa kanyang dating mabigat na elder ng kabisera. Ngayon, napilitan si Violet na lumuhad dito ng ibang tao. Horton Moore, ang aking manugang sa pamilya Leocadie. Nangangagat ang ngipin ni Violet habang sinasabi ang pangalan. Ang puot na ito,
malalim. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sandaling tinutukan siya ni Horton Moore ng isang dart at pinaluhod siya at magsalita laban sa kanyang konsensya. Horton Moore, hindi ko pa siya narinig. Umiling si Julius, hindi niya alam na ang Alaric Moore na walang ingat niyang pinatay kanina ay ang ama ni Horton. Hindi rin niya kailangang malaman. Mga menor de edad, sino ang makakasubaybay sa kanilang lahat? Nagbebenta si Horton Moore ng power pills sa Abernathy noong mga unang taon niya, nang maglaon ay pinakasalan niya ang aking kapatid na si Elvon Leocadia at, sa tulong ng aming Leocadia family, naging pinakamayamang tao sa Abernathy. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Violet habang nagsasalita, ngunit ngayon, pinatay ni Horton Moore ang aking ama at ipinahiya ang pamilya Leocadia. At ako, ang panganay na anak, ay walang kapangyarihan. Elvon Leocadia, sa tingin ko naaalala ko siya. Itinukod ni Julius ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, walang pakialam na sinabi, orihinal, ang aking mahigpit na kaaway na si Hades ay kinukulong ng iyong Leocadia family. Speaking of which, we should settle some accounts muna. Matapos ang pagkamatay ni Hades, natuklasan ng Wolf Cavalry ang pagkakasangkot ni Elvon Leocadia sa isang pamamaraan ng pagpatay para sa upa. Ngayong dumating na sa kanya ang pamilya Leocadia, hindi nag-isip si Julius na mangolekta ng interes. Ito, medyo nawala ng masabi si Violet. Siyempre, alam niya ang tungkol dito. Siya ay personal na nasangkot. Ngayong tinatanong, hindi alam ni Violet kung paano sisigat saglit. Napakalihim daw ng ginawa nila, pero nalantad pa rin. Magsalita ka. Umupo si Julius sa kanyang upuan, walang pag-aalinlangan na nagtanong, palagi mong sinasabi na gusto mong maging aso ko, ngunit ngayon, nakagat ng aso ang kanyang amo, dapat may paliwanag ako. Nakangiti siya habang nakatingin kay Violet, pinagmamasdan ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng mga miyembro ng pamilya Leocadia. O ikaw ba, ang Leocadia family, sinusubukan lang akong gamitin para pumatay ng tao, nang walang sinseridad. Bawat salita ay tumatak sa puso ni Violet. Hindi. Huminga ng malalim si Violet, bumulong ang kanyang lalamunan, didn't know of this. Mangyaring bigyan ako ng ilang oras upang mag-imbestiga, minsan. Nakikipag-negotiate ka ba sa akin? Pinutol siya ni Julius, umiling-iling, wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Ikaw na mismo nagsabi, gusto mong maging aso ko. Ayoko ng suwail na aso. Nang matapos, tumayo siya, iwinagayway ang kanyang kamay, ipakita mo siya. Pakiusap. Si Beckett Carmichael ay halos kusang lumakad, itinuro ang pinto, hindi kita makikita sa labas. Sumusunod sa tabi ni Julius, natuto siyang sumunod, natutong magsagawa ng mga utos. Ang pag-iisip ay ang pinakawalang kwentang bagay. Hindi, biglang nagbago ang mukha ni Violet. Lumuhad siya sa lupa, sumigaw sa likod ni Julius, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dinala na niya ang kanyang mga kapamilya para sama-samang lumuhad, pinagsusugal ang dignidad ng Leocadia family. Parang aso, nang aagaw ng mga cherry na nababalot ng alikabok. Kung aalis si Julius ngayon, wala na sa saysay ang lahat ng ginawa niya. Oh, ano ang imumungkahi mo? Huminto si Julius sa kanyang mga hakbang, tumingin sa kanya ng may interes, sa huling pagkakataon, huwag mong subukan ang aking pasensya. Sige. Nag-ipon ng lakas ng loob si Violet at tumayo. Pagkatapos, tumalikod, naglakad siya papunta kay Elvon Leocadia na may mabangis na tingin. Kuya, anong ginagawa mo? Takot na sabi ni Elvon Leocadia. Babae lang siya. Sorry. Whoosh. Sinipal ni Violet Leocadia at diretsyong hinampad sa mukha si Elvon Leocadia. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na suntok at sipa ang sumunod. Napasigaw si Elvon Leocadia sa sobrang sakit, ngunit mas bumibigat ang mga suntok ni Violet sa bawat hampas nito. Maging si Beckett Carmichael ay nahirapang panoorin. Makalipas ang kalahating minuto, malumanay na sinabi ni Julius Reed, sabihin mo sa akin ang tungkol kay Horton Moore. Si Elvon Leocadia ay naglakas loob na kumuha ng isang tao upang magpakamatay, deserved niya ito. Buhay na walang hanggan, naunawaan ni Julius Reed ang isang prinsipyo. Sa mga kaaway, dapat ay lubos kang walang awa. Kung hindi, ang tanging babagsak ay ang iyong sarili. Way,
Huminga ng malalim si Violet Leocadia at nanginginig na tumalikod. Namumuno si Horton Moore sa isang grupo ng mga eksperto, na nagpaplanong patayin ka. Alam ko kung nasaan sila. Saan? Tanong ni Julius Reed. Sa villa ng aming pamilya Leocadia sa tuktok ng bundok. Ang mga mata ni Violet ay kumislap sa matinding puot, ang isa sa kanila, na sobrang sanay, ay katapat mo sa lakas. Medyo nag-aalala ako. Hindi mahalaga. Umupo ulit si Julius Reed sa kanyang upuan, dahil gusto niya akong patayin, tiyak na papatayin ko siya. Beckett, ihanda mo ang sasakyan. Aalis tayo sa Leocadia Villa sa loob ng 1 oras. Naiintindihan. Gamit ang kanyang kamay, agad na pinatakbo ni Beckett Carmichael si Eli Hierro. Kung wala nang iba, pwede ka nang umalis. Tandaan mo ang sinabi mo, aso kita. Ibinuka ni Julius Reed ang kanyang bibig, at si Bambo Whittaker ay nagmamadaling naglagay ng litchi dito. Ang takot sa anumang pagkaantala ay maaaring magresulta sa isang pambubugbog. Maraming salamat, Mr. Reed, para sa paghihiganti sa pamilya kong Leocadia. Yumuko ng malalim si Violet Leocadia at, nangunguna sa mga miyembro ng pamilyang Leocadia, tumalikod para umalis. Maghintay ka, muling nagsalita si Julius Reed. Mr. Reed, may karagdagang tagubilin pa ba? Nanginig ang katawan ni Violet, na puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Nakaranas na siya ng labis na kahihiyan. Pwede ba Euro? First time ko palang makakita ng asong naglalakad ng 2 paa. Hindi man lang siya nilinga ni Julius Reed, sa halip ay kinausap niya si Beckett Carmichael. Hindi magandang aso yan. May ngiti din sa mukha si Beckett Carmichael. Sa isang casual na pag-uusap lang, parang isang mabigat na bigat sa bundoktay ang bumagsak kay Violet. Lumuhad. Pumikit siya, umuungal sa galit na galit. 12 ng miyembro ng pamilyang Leocadia ang muling lumuhad, dahan-daang gumapang palabas ng patio ng pamilya Carmichael. Whoosh! Mahigpit na sarado ang mga pintuan ng tirahan ng Carmichael. Gusto kang hikayatin ni Violet Leocadia na kumilos sa pamamagitan ng reverse psychology. Tahimik na paalala ni Beckett Carmichael. Alam ko. Tumanggaw si Julius Reed. Yung mga petty tricks, niloloko ako. Si Violet Leocadia ay dumanas ng kahihiyan na may lihim na motibo. Mag-ingat ka, baka pagtaksilan ka niya. Muling nagbabala si Beckett Carmichael. Para isantabi ang dignidad ng isang tao, tiyak na may binabalak si Violet Leocadia na makabuluhang bagay. Sa sandaling matagumpay, maaari itong masakop ang kahihiyan ng mga miyembro ng Leocadia na nakaluhod. Sa pag-iisip, naramdaman ni Beckett Carmichael ang lamig sa kanyang gulugad. Alam ko, muling tumanggaw si Julius Reed, gustong humiram ni Violet Leocadia ng kutsilyo para patayin si Horton Moore. Habang nagsasagupaan ang labuyo at kabibe, kumikita ang mangingisda. Kung hindi ako nagkakamali, handa na siyang gumawa ng kanyang hakbang. Dahil alam mo, bakit ngayon lang Euro? Nalilitong tanong ni Beckett Carmichael, pupunta pa ba tayo sa villa? Pumunta ka. Malumanay na nagsalita si Julius Reed, agad-agad. Pero Euro, napuno ng pag-aalala si Beckett Carmichael. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mga pakana ay tila mahina at hindi epektibo. Pinutol ni Julius Reed ang kanyang mga salita, lumingon kay Bambo Whittaker, at ngumiti, tama. Tama, nagdikit ang ngipin ni Bambo Whittaker bilang tugon, magkadikit ang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 946-946, ito ay magiging mahirap ipaliwanag. Sa loob ng villa ng Leocadia family, tiningnan ni Horton Moore ang 2 katawan sa lupa Euro. O sa halip, isang katawan at isang balangkas, ang kanyang mukha ay bahagyang hindi mapalagay. Madilim ang kutis ni Marvin Cook, at napahiga siya sa lupa habang nakanganga ang bibig. Siya ay nagdusa ng husto bago siya mamatay. Pero at least buo ang katawan niya. Para naman kay Lennon Cook, siya ay naging isang tumpok ng mga buto. May mga dugo at bangkay ng 2 itim na ahas na nagkalat sa sahig. Tila isang matinding labanan ang naganap. Lubos na pinahahalagahan ni Abernathy ang 2 anak na ito. Sa katunayan, ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa iyo. Si Casimir na nakahawak sa likod ng mga kamay ay may hawak pa ring paa ng manok. Dumating ba si Julius Reed?
Hinanap ni Horton Moore ang buong silid hanggang sa wakas ay nakakita siya ng remote control. Matapos pindutin ang green button, nagsimulang mag-play ang isang surveillance video sa TV sa sala. Mahusay niyang pinaandar ito, na binalik ang footage sa ilang oras na nakalipas. Sa wakas, lumitaw sa screen ang figure ni Julius Reed. Kahanga-hanga, kinagat ni Casimir ang paa ng manok at nag-thumbs up, alam mo ang tungkol dito. Huwag mong kakalimutan, bahay ito ng biyenan ko, kanina pa ako nandito. Sinipal ni Horton Moore ang kalansay ni Lennon Cook mula sa sopa gamit ang isang paa, hindi natatakot na malason, at diretsyong umupo. Aling drawer sa kanyang bahay ang may pera, at kung alin ang wala, malinaw ako. Steady, sinasabi ito ni Casimir nang bumagal ang pagnguya niya. I rewind. Nakadikit ang mata niya sa screen. Ang orihinal na 5 beses na bilis ng video ay muling binawi ni Horton Moore na pagkatapos ay pinindot ang pause button. Mabagal hanggang 10 beses. Itinapon ni Casimir ang paa ng manok at tumayo sa harap ng screen, matamang nakatitig. Mabuti. Inayos ni Horton Moore ang bilis at sinimulang i-play ang video. Sa screen, madali at komportableng hinawakan ni Julius Reed ang itim na ahas na ibinato ni Marvin Cook gamit ang isang kamay. Ang ahas ni Marvin Cook ay patay na sa himpapawid. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Casimir, goodness, truly impressive. Nagtataka ako kung bakit nanatiling masunurin ang nakamamatay na ahas na ito sa kanyang mga kamay. Magkasama silang naglakbay mula Abernathy patungo sa kabisera sakay ng eroplano, na nakilala ang isa't isa habang nasa daan. Ang itim na ahas na iyon ay ang hari sa mga ahas, mahusay na si Nanay. Kahit hawakan, mabilis itong makakagat sa loob ng maikling panahon. Sa 10 beses na bilis, tila ang ahas ay nawalan ng malay sa pamamagitan ng alon ng hangin sa hangin. Nang makarating ito sa mga kamay ni Julius Reed, patay na ito. Sigurado ka ba? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Horton Moore. Kabutihan, talagang kahanga-hanga, ngunit para kay Casimir, puno siya ng kumpiyansa. Ang haring pulubi ay isang master. Orihinal na dinala ni Horton Moore ang magkapatid na Cook upang tumulong sa isang stealth attack. Sino ang mag-aakala na ang kanyang mabilis na paglalakbay sa tahanan ng Leocadia ay magreresulta sa pagkamatay ng magkapatid? Sa pag-iisip tungkol sa pagpapaliwanag nito sa King of Poison, naramdaman ni Horton Moore ang pananakit ng ulo. Maaaring malakas siya, ngunit hindi ako mahina. Iniunat ni Casimir ang kanyang kamay, tinitingnan ang hindi kumpleto niyang mga daliri. Upang makabisado ang mga kasanayang ito, pinutol ko ang ilang daliri. Ngayon, kahit harapin siya, tiwala akong kaya ko siyang patayin. Sa kanyang talumpati, may kumpiyansa at pananabik. Mula nang pinagkadalubhasaan ko ang mga kasanayang itinuro ng aking Panginoon, wala akong kalaban-laban sa Abernathy. Ang kalungkutan ng isang master ay tila binasag ni Julius Reed. Sa totoo lang, ako, si Horton Moore, ay hindi nagmali sa iyo. Hindi rin sayang ang gumastos ng 3 bilyon para dalhin ka rito. Tumayo si Horton Moore, pumalakpak ang kanyang mga kamay, mamaya, hayaan mong masaksihan ko ang iyong kakayahan sa haring pulubi. 3 bilyon. Sa una, gumastos siya ng 3 bilyon upang hikayatin ang haring pulubi na lumabas sa pagreretiro. Ngunit higit sa lahat, ang haring pulubi, na masyadong hindi magagapi sa Abernathy, ay nagnanais din ng isang karapat-dapat na kalaban. Sayang naman, kung hindi kanya sinaktan, hindi ko talaga ginustong patayin siya. Bahagyang umangat ang labi ni Casimir, at ang kanang kamay ay marahas na itinulak sa dingding. Basag. Ang solid reinforced concrete ay agad na bumuo ng mga bitek. Kahanga-hanga. Tumanggaw si Horton Moore, puno ng paghanga ang mga mata. Kung alam ko lang ito, hindi ko nahihilingin sa dalawang magkapatid na leon na sumama. Ngayon sila ay ganap na walang silbi at naging aking pasanin. Tinitingnan ang kalansay sa sahig, at ang katawan ni Marvin Cook na ang mga mata ay nanatiling nakadilat sa kamatayan. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Teka lang, kailangan kong tumawag sa telepono. Si Horton Moore ay naglakad pabalik-balik sa loob ng villa, sa kalaunan ay nagpa siya na tawagan si Jensen Cook, ang hari ng lason mula sa Abernathy. Habang may oras pa, nagpaliwanag ako. Hello. Kuya Dragon, akin na. Kuya Dragon, malinaw na ako yon, Little Flower,
Nakuha mo lang si Kuya Dragon, paano mo lang? Nagkaroon ng maingay na kaguluhan sa telepono. Kuya Dragon, hindi pa gabi, nasa group activities ka ba? Tumaas ang isang kilay ni Hortonmore, nanunokso, dapat may dark circle sa ilalim ng mata mo, tama ba? Bastos ka. Sa kabilang dulo ng telepono, naiinip na sumagot si Jensen Cook, ano ang iniisip mo? Ganyan ba akong tao? Kamakailan, nakikipaglaro lang ako sa dalawang babaeng estudyante, naglalogin sa kanilang mga account sa laro, hindi sa kanilang mga personal na account. Nakuha ko. Walang magawang sinabi ni Hortonmore, paumanhin, ang aking mga kaaway ay masyadong mabigat, ang iyong dalawang anak, sa kasamaang palad, ay namatay sa kabisera. Iyon lang ba? Naiinip na sinabi ni Jensen Cook, huwag mo akong tawagan sa hinaharap maliban kung ito ay isang bagay na malaki, mapahamak na mod killer. With that, binaba na niya ang phone. Beep, beep, beep. Isang busy na tono ang nagmula sa loob. Tapos na ba? Napakurap-kurap si Casimir, hindi makapaniwalang tanong. Na-curious din ako. Muling nagsuri si Hortonmore upang matiyak na hindi siya nag-dial ng maling numero. Mataas ang tingin ni Jensen Cook sa dalawang anak na ito, hindi ba? NONO, si Omicron. Pero wala siyang reaction. Natagpuan ito ni Casimir na hindi kapanipaniwala. Talaga, kaya, sabi ni Hortonmore habang inihagis niya ang telepono sa sopa, pakiramdam na medyo hindi makapagsalita. Samantala, sa Abernathy Province, Cook family muog. Sa isang malaking open-air hot spring. Niyakap ni Jensen Cook ang tatlong babae. Kapatid na Dragon, sino ang mga taong iyon, mga nakakasira ng mood? Tanong ng isang glamorous na babae. Eksakto, napakasaya namin. Marahang hinawakan ng isa pang kasama ang mukha ni Jensen Cook. Ito ay mainit at basa. Ang pinakamayamang tao sa Abernathy, Hortonmore. Humihingi ng masama si Jensen Cook, humihingi ng pabor sa akin. Tungkol saan? May nagtatakang tanong. Sabihin na patay na ang dalawa kong anak. Sabi ni Jensen Cook, tapos biglang nanlamig. Ano? Natigilan din ang ilang babae. Mga anak ko, patay na ang mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Jensen Cook, lalong bumilis ang kanyang paghinga. Kuya Dragon, hindi. Namutla ang mga mukha ng mga babae, at pilit nilang tinakasan ang mainit na bukal. Gayunpaman, huli na ang lahat. Mabilis na naging itim ang tubig sa hot spring. At ang mga babaeng iyon, isa-isang nahulog sa tubig, patay. Patay na ang mga anak ko. Sigaw ni Jensen Cook. Agad na naging itim ang balat niya. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Siya ay umungal, at biglang, isang itim na ahas ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang itim na ahas ay nahulog sa tubig, at nagsimulang gumalaw ng walang tigil. Hortonmore. Napabuntong hininga si Jensen Cook, inagaw niya ang phone niya at agad siyang tinawagan. Ngunit sa kabilang dulo ng telepono, walang sumasagot. Chief, okay ka lang ba? Ang mga taong nakarinig sa nangyari at lumabas sa hot spring ay napalingon at nagtanong. I-book mo ako ng flight, ticket papuntang capital. Tumayo si Jensen Cook mula sa mainit na bukal, bahagyang nakawit ang kanang kamay. Whoosh! Ang makamandag na ahas, matapos inumin ang dugo ng ilang babae, ay muling pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang lalamunan. Wala akong pakialam kung sino ang may gawa nito. Ikaw, patay ka. Huminga ng malalim si Jensen Cook, ang kanyang mga mata ay puno ng napakalaking hangarin na pumatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 947 The Scapegoat, Casimir, naway magkita tayong muli kung ipahintulot ng tadhana. Pagkatapos mong tapusin ang trabahong ito, tandaan mong makipag-ugnayan sa akin. Inihagis ni Hortonmore ang kanyang telepono sa mesa, inayos ang kanyang suit, at tumakas kasama ang kanyang mga bodyguard. Si Jensen Cook ay hindi ordinaryong tao. Ang drug lord ni Abernathy. Kapag tinawid mo siya, tiyak ang kamatayan. Kung ganoon, hihintayin kita sa Kyoto International Airport. Napatingin si Hortonmore sa kanyang relo, nagpadala ng mensahe si Violet Leo Cadia na nagsasabing papunta na si Julius Reed sa villa. Pupunta muna ako sa airport para ihanda ang lahat. Kapag napatay mo na siya, lilipad kami kaagad. Oo naman.
Pinahihit ni Casimir ang kanyang leeg, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, dalhin mo. Libreng pagpapadala. Pagkatapos magsalita, iniwan ni Hortonmore ang dalawang bodyguard at mabilis na umalis kasama ang iba pa. Ang isang tusong liyebre ay may 3 lungga. Siya ang naging pinakamayamang tao ni Abernathy salamat sa kanyang tusong pag-iisip. Kung hindi, paano niya naabot ang kanyang posisyon ngayon? Malakas si Casimir, ngunit hindi pa rin nang ahas si Hortonmore na ipagsapalaran ang kanyang sariling balat. Alam niya na sa mundong ito, walang tiyak na taya. Bukod dito, tiyak na maghihiganti ang pamilya Leocadia. Ang pagiging nahuli sa pagitan ng dalawang kaaway ay hindi estilo ni Hortonmore. Gayunpaman, wala pa siyang balak na pumunta sa airport. Sabi nga sa kasabihan, alisin ang pinagmulan ng problema. Kung may nag-akit ng tigre palayo sa bundok para sa kanya, wala siyang pakialam na pumatay pa ng ilang tao. Boss, para saan? Tanong ng mga bodyguard. Una, sa Leocadia family para patahimikin sila. Kung gayon, kunin mo ang iyong mga kapatid at puwersahang lusubin ang pamilya Carmichael, patayin ang babae ni Julius Reed, at huwag magtagal sa labanan. Itinuro ni Hortonmore, pamumunuan ni Violet Leocadia ang mga elite ng Leocadia family na tambangan sa kalagitnaan. Babae at bata na lang ang matitira sa bahay. Iba ang pamilya Carmichael, pumatay at umalis, huwag magtagal. Naiintindihan. Ang pinuno ng bodyguard, si Bull King, ay nagpakawala ng isang ngiting-ngiti, na mapang-akit na nagsabing, Boss, madali naming mailabas ng aking mga kapatid si Beckett Carmichael. Bakit hindi namin hayaang tapusin namin ang trabaho para sa iyo? Sila ang nangungunang Shadow Warriors ng Amerika, na tinanggap bilang mga bodyguard ni Hortonmore. Bawat isa sa kanila ay nag-uwi ng milyon-milyong taon-taon. Habang ang halaga ay hindi kalakihan, iyon ay ang pangunahing sweldo. Sa bawat pagpatay, 10 milyon bawat buhay. Siyempre, ang pagtanggal sa isang pamilya tulad ng mga Leocadia ay nangangailangan ng isang hiwalay na kasunduan. Kaya ang mga bodyguard na ito ay inaabangan ang pag-aksyon. Sa kanilang mga mata, ang buhay ng tao ay hindi buhay. Naglalakad sila sa mga ATM. Mag-ingat ka. Naglakad si Hortonmore pababa ng bundok at nag-iisang sumakay sa isang kotse, kailangan mong lumipat ng hiwalay para maiwasang maalerto ang pamilya Carmichael. Ano naman sayo? Tanong ng pinuno ng bodyguard. Pupunta ako sa airport para ihanda ang lahat at makipagkita sa iyo. Mag-zoom. Pagkatapos magsalita, isinara ni Hortonmore ang pinto ng kotse at kumari pa ng takbo. Ikaw, pumunta ka sa pamilya Leocadia. At siguraduhin mong malinis ito. Itinuro ni Bull King ang ilang lalaki sa harap niya, makipag-ugnayan sa akin kapag tapos ka na, at sabay tayong pupunta sa airport. Naiintindihan. Nahati ang mga bodyguard sa dalawang grupo at mabilis na naglaho sa villa area. Nang makaalis na silang lahat, maluwag na inakay ni Casimir ang dalawang bodyguard. Naglakad siya habang kumakain ng paa ng manok. Bago ang laban, kailangan mong kumain ng mabuti. Kyoto, Northwestern Avenue. Ang mabangis na araw ay sumisikat, ang simoy ng tagsibol ay tumatama sa mukha. Pinangunahan ni Violet Leocadia ang isang grupo ng mga taong nakahiga sa pagtambang sa magkabilang gilid ng kalsada, na handang mag-aklas anumang oras. Matapos ang pagkamatay ni Delilah Leocadia, ang pinakamalaking kayamanan na natitira sa pamilya Leocadia ay ang grupong ito ng mga mandirigma sa panig ni Violet Leocadia. Sila ay mahusay na sinanay at tapat kay Delilah Leocadia. Ang pagpatay kay Julius Reed ay hindi isang garantiya. Gayunpaman, kung umatake sila habang nakikipaglaban siya kay Casimir, malaki ang tsansa na magtagumpay. Sa highway, may mga lasong itlog na inilatag na sa pagtambang ni Violet Leocadia. Kapag pinasabog, walang mananatili. At ayon sa impormasyong kanilang natanggap, si Julius Reed ay lubhang nanghina sa labanan sa Brighton Lake. Ang kanyang lakas ay nabawasan ng husto. Ngayon, nagkaroon ng kalamangan si Casimir na maghintay sa kanyang paglilibang, ganap na kayang pabagsakin si Julius Reed. Naghihintay si Violet Leocadia para sa paghihiganti, upang panasan ang kahihiyan na dinanas ng araw na iyon. Kuya Leocadia, paparating na sila. Sa sandaling iyon, isang itim na sedan ang dumaan sa kalsada, papalapit ng papalapit. Sa paghusga sa plaka,
Ito ay ang pribadong kotse ni Beckett Carmichael. Ang tao sa loob ay si Julius Reed. Humanda ka. Napakapit ng mahigpit ang kanang kamay ni Violet Leo K. Diaz sa kahon ng mga nakatagong armas. N Omicron Omicron, S Omicron. Sumiklab ang galit at kahihiyan sa isang iglap. Maghihiganti ako. Huminga siya ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Sa gitna ng kalsada, isang blockade na ang ibinaon nila. 3 minuto na ang nakalipas, nakatayo na si Casimir sa gitna ng kalsada, tahimik na naghihintay. Mahigit 50 metro ang layo ni Violet Leo K. Diaz, hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Sa lahat ng hitsura, tila hindi napansin ni Casimir. Papalapit ng papalapit ang sasakyan. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Casimir. Alam niyang malakas ang kalaban niya, at kahit confident siya, hindi niya mapigilan. Sa isang sagupaan sa pagitan ng mga masters, ang isa ay dapat na maging lahat mula sa simula. Anumang pag-iisip na maliitin ang kaaway ay magbubunga ng buhay ng isang tao. Inilagay ni Casimir ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang katawan at biglang tumakbo pasulong ng buong lakas. 50 metro, 30 metro, 10 metro, 5 metro, 1 metro, boom! Tumalon siya ng mataas, diretsong lumapag sa ibabaw ng sedan. Ang napakalaking bigat ay agad na bumagsak sa bubong ng kotse. Basag. Tapos, sinaksak niya gamit ang isang palad niya. Ang mga putol na daliri ay talagang napunit sa metal, diretsong nabasag sa tuktok ng ulo ng lalaki sa loob ng kotse. Swish! Nang bawiin ni Casimir ang kanyang kamay ay may bahid na ito ng dugo. Malabo niyang naramdaman na may mali. Batay sa surveillance footage at chismis tungkol kay Julius Reed, naniwala si Casimir na hindi dapat ganito kaina ang kanyang kalaban. Kung napakadaling patayin siya, hindi sana magbabayad si Horton Moore ng malaking halaga para suyuan siya mula sa pagre-retiro. Swoosh! Tumalon siya sa kalsada, at binuksan ang pinto ng kotse. Hinayla ang isang bangkay mula sa likurang upuan. Sa slope, kinakabahan ding nanonood si Violet Leo K. Diaz. Patay na si Julius Reed ng ganun lang. Kahit na pagkatapos ng tunggalian kay Charmy Kims ay lubhang nagpapahina sa kanya, hindi siya dapat agad na pinatay ni Casimir. Ngunit nang masilayan niya ng malinaw ang mga katangian ng bangkay, hindi niya napigil ang mapabulalas, Hazel Leo K. Diaz. Ang silhouette ng katawan ay kapareho ng kay Hazel Leo K. Diaz. Ang mga damit din ang suot ni Hazel Leo K. Diaz noong araw na iyon. Ang sigaw na ito ay agad na tumambad sa kanilang posisyon. Sino nandyan? Tumingin-tingin si Casimir sa paligid. Pinatay mo ang kapatid ko. Whoosh! Si Violet Leo K. Diaz, na may hawak na isang kahon ng mga nakatagong armas, ay lumitaw kasama ang isang grupo ng mga tao sa kanyang likuran. Isang dosina o higit pang mga kahon ng mga nakatagong armas ang nakatutok kay Casimir sa gitna ng kalsada. Kuya, you're a broken bar. Habang papalapit siya, halos tumigil ang kanyang puso. Dahil si Hazel Leo K. Diaz talaga ang katawan. Sa sandaling ito, nakasabit sa gilid ang ulo ni Hazel Leo K. Diaz, at umaagos ang dugo mula sa lahat ng 7 orifice. Siya ay lubusang patay, ngunit ang kotse ay malinaw na pag-aari ni Beckett Carmichael. Yung nakaupo sa loob, bakit hindi si Julius Reed? Pinatay mo ang kapatid ko. Umungol si Violet Leo K. Diaz. Itinaas ang kahon ng mga nakatagong sandata sa ulo ni Casimir, gusto kong buhay mo ang kapalit. Talaga, sa pagharap sa banta, mahinang ngumiti si Casimir at sinabing, ayoko na tinutukan ako ng isang kahon ng mga nakatagong armas. Itinuro sa isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Violet Leo K. Diaz. Dahil hindi mo pinatay si Julius Reed, babayaran mo muna ang iyong buhay. Pagkasabi niya nun, hihilahin na niya ang gatilyo. Swoosh! Sa isang kisap mata, bumaril pasulong ang mga kamay ni Casimir. Sa kanang kamay, inagaw niya ang kahon ng mga nakatagong armas, at itinulak ng kaliwang kamay si Violet Leo K. Diaz sa harapan niya. Swoosh! 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 Sumandal siya sa sedan, mabilis na pinaandar ang mekanismo. Matapos tanggalin ang laman ng hidden weapon box, 3 tao na lang ang naiwan sa kalsada. Umalis ka dito. Tulak ng malakas si Casimir, at natisod si Violet Leo K. Diaz. Sinamantala ang pagitan, tumalon si Casimir sa hangin. Basag. Ang leeg ng natitira pang 3 ay pawang baluktot at bali. Nakatayo doon si Violet Leo K. Diaz,
Nalilito, hindi alam ang gagawin. Bravo! Sa sandaling ito, si Julius Reed, na pumapalakpak sa kanyang mga kamay, ay lumakad ng mabagal sa daan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 948, Ancestral Master, nandito ka. Itinulak ni Casimir si Violet Leocadia sa isang tabi, nakangiti habang nakatingin kay Julius Reed. Nandito na ako. Tumanggo si Julius Reed, na parang binabati ang isang matandang kaibigan. N0, S Omicron. Walang life or death na paninindigan sa kanilang dalawa. Sa halip, ito ay lumitaw na napaka-amicable. Baka isipin ng isang hindi nakakaalam na magkapatid sila. Nang 3 metro na ang pagitan nila, huminto sa paglalakad si Julius Reed. Hindi ka dapat sumama. Gayunpaman, dumating na ako. Nagliwanag ang mukha ni Casimir ng may kumpiyansa. Matagal ko nang narinig ang iyong reputasyon, ngunit ngayon, mamamatay ka sa aking kamay. Sa lalawigan ng Abernathy, maaaring hindi makilala ng ilan si Casimir, ngunit walang hindi nakarinig tungkol sa Diyos ng Pulubi. Sa paglipat ng Skywolf 7 Destruction, nagawa niyang manginig ang hindi mabilang na mga eksperto sa pagbanggit lamang. Maging ang Martial Arts Association ay minsang nagpaabot sa kanya ng isang sanga ng oliba. Inalok nila siya ng isang permanenteng posisyon sa konseho, hindi mabilang na mga kayamanan sa ginto at pilak. Ngunit tumanggi si Casimir, mas mabuting maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix. Isang araw, balak niyang maupo sa posisyon ng Martial Arts Association President. Hindi naman. Ibinalot ni Julius Reed ang cuffs ng kanyang kamiseta. Mahinahong sinabi, nasaan si Horton Moore? Hindi siya nandito para patayin si Casimir. Ang pagpatay sa isang mas mababang karakter ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngunit iba si Horton Moore. Si Julius Reed ay hindi isang mabait na tao, hindi siya maaaring tumingin sa ibang direksyon kung may balak siyang patayin. Ito ay isang bagay ng mukha. Ang mga lalaki, lahat sila ay nagmamalasakit sa mukha. Hindi mo kailangang malaman. Pinahihit ni Casimir ang kanyang leeg, na iniunat ang kanyang mga daliri na may sirana, ang mga patay na tao ay hindi maaaring magtanong. Julius Reed, ikaw ba ang pumatay sa kapatid ko, si Hazel Leocadia? Tumabi si Violet Leocadia, galit na umaatungal. Sa paligid, ay ang mga bangkay ng kanyang nasasakupan. Ang pumatay sa iyong kapatid ay siya. Itinuro ni Julius Reed si Casimir. Tinanong ko lang ang kapatid mo na sumakay ng kotse dito para sunduin ka at ihatid ka pauwi. Patayin mo ako pagkatapos. Galit na umungol si Violet Leocadia. Nawalan siya ng katinoan, ngunit alam din niyang hindi siya makakatakas sa kamatayan. Maaari kang pumunta. Kinaway-kaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, naiinip na sinabing, huwag mong hadlangan ang pagpatay sa akin. Ikaw, hindi mo ako papatayin. Labis na nagulat si Violet Leocadia. Isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Scram! Bigla ding natigilan si Casimir. Ikaw, hindi mo talaga ako papatayin. Itinuro ni Violet Leocadia ang sarili, hindi makapaniwala. Isa ka ng patay na tao. Walang pakialam na wika ni Casimir. Ang mga nagdadala ng nakamamatay na lason ay hindi makakaalis sa highway na ito. Pagkasabi noon, lumundag siya sa hangin, ang kanyang mga kamay ay masiglang hiniwa pasulong. Whoosh! Ang mga disfigured na daliri na iyon ay may mga trajectory sa hangin. Mula sa malayo, inisip pa ni Violet Leocadia na 7 tao ang sabay-sabay na umatake. Bang! 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 Ang mga after image ay napunta kay Julius Reed, na gumawa ng serye ng mga kapansin-pansing tunog. Pagkatapos, huminga ng malalim si Casimir at mahinahong sinabi, 7 galaw na ang naihatid, maaari ka nang mamatay. Ang Skywolf 7 Destruction ay ang trademark na kasanayan ng Diyos ng Pulubi. Para maperpekto ang mailap na pamamaraang ito, tuwirang pinutol niya ang ilan sa sarili niyang mga daliri. Sa ganitong paraan lamang niya ma-maximize ang kapangyarihan ng Skywolf 7 Destruction. 7 galaw, mabilis na parang pinaandar ng 7 tao. Nakakamatay ang bawat galaw. Minsan ay napatay niya ang 7 eksperto sa loob lamang ng ilang segundo sa isang sikat na labanan. Bagamat ang tanging pinagsisisihan niya ay ang mga disfigure na daliri. Ngunit sulit ito. Mula sa malayo,
Tulala si Violet Leocadia habang pinapanood ang eksena. Ang akala niya ay ordinaryong eksperto lang si Casimir, pero hindi niya akalain na ganito pala siya kagaling. Minamaliit ng pamilya Leocadia si Horton Moore. Minaliit nila ang manugang na ito na dumarating sa kanilang pintuan. Skywolf 7 Destruction. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed at sinabing, sino ang nagpangalan nito? Ang Grandmaster. Sumimangot si Casimir at sinabing, talagang master. Nagagawa niyang kumapit ng hindi namamatay. Pero walang pinagkaiba, basag-basag lahat ang mga laman loob mo, siguradong mamamatay ka. Skywolf 7 Destruction, na naglalayong sa mga panloob na organo. Kung susuriin mo ang panlabas na anyo, wala kang makikitang marka ng pinsala. Sa pamamagitan lamang ng pagbukas ng katawan makikita mo ang mga panloob na organo na lubusang nabasag. Ang pamamaraan na ito ay hindi tinatawag na Skywolf 7 Destruction, ito ay isang lasing na lalaki, na, habang lasing at baliw, ay random na naghagis ng sunod-sunod na suntok sa isang puno. Dagdag pa ni Julius Reed, at saka, may 8 galaw. How dare you blaspheme my Grandmaster? Malungkot ang mukha ni Casimir, at pagkatapos ay ngumisi, ito ba ang mga nakakalokong salita bago ang kamatayan? O sinusubukan mo akong i-provoke? Sa totoo lang, binaygo mo ako. Naisip niya na ang isang maalamat na figure ay dapat magbigay ng hamon para sa kanya. Ngunit lahat ng 8 galaw ay tumama sa mga laman loob. Siguradong mamamatay ang kalaban. Nabalitaan na minsang napatay ni Julius Reed ang isang Grandmaster sa Brighton Lake. Bakit siya naging mahina ngayon? Sinabi ko ang 8 galaw, at ito ay 8 galaw. Dahan-daang tinapik ni Julius Reed ang alikabok sa kanyang katawan, at biglang nawala sa lugar. Bang! 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 Sa isang iglap, 8 natitirang larawan ang lumitaw sa ere. Sa sobrang bilis, gusto ni Casimir na hampasin, ngunit hindi niya magawa. 7 galaw. Si Julius Reed ay nakatayo sa orihinal na lugar. 7 galaw lang. Pinaikit ni Casimir ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang naramdamang kakaiba. Ha! Inaamin ko, maganda ang memorya mo, kaya mong gayahin ang mga galaw ko. Pero, hindi mo pa naiintindihan ang asensya. Mabilis na kumilos si Julius Reed kaya hindi na nagkaroon ng oras si Casimir para mag-react. Ngunit ang kabagsikan ay halos wala. Bukod dito, buo ang iyong mga daliri, hindi mo mailalabas ang kabagsikan ng Skywolf 7 Destruction. Nawawala ang mga daliri, iyon ang kakanyahan. Naisip din ni Casimir, natural bang may kapansanan ang Grandmaster na lumikha ng palm technique na ito? O, pagkatapos ng maraming pagsubok, nakita ba niya ang mga nawawalang daliri na nagbigay ng pinakamalaking kapangyarihan? Pero isang bagay ang alam niya. Ang Grandmaster na gumawa ng finger technique na ito ay talagang isang henyo. Isang kababalaghan. Sa tuwing nagsasanay siya ng Skywolf 7 Destruction, mamamangha ang kanyang puso sa malalim na misteryo ng palm technique na ito. Kasing likido ng dumadaloy na ulap, walang hirap sa paggalaw ng mga bundok. Sabi ko sa'yo, may 8 galaw. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay at tumawa, panoorin itong ika-8 galaw. Ha! Kalokohan lang ng bongga. Bahagyang bumantong hininga si Casimir, nagulat na nakapagsalita pa si Julius Reed. Snip! Pinitik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri. Sa tahimik na highway, ang snap ay tunog lalo na matalim. Pero biglang nagbago ang mukha ni Casimir. Nagsimulang tumulo ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Ikaw! Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para dahan-daang itaas ang isang kamay. Sabi ko sa'yo, lasing lang, random dance move. Lumapit si Julius Reed kay Casimir, bumulong sa kanyang tainga, at ang pamamaraang ito ay hindi nangangailangan ng nawawalang mga daliri. Nawawala ang mga daliri dahil may hawak ang lalaki noong mga oras na iyon, hindi niya magawang bitawan ang kanyang kamay. Ikaw, marahas na nang inag ang katawan ni Casimir. Mayroon akong magandang ideya kung sino ang iyong Grandmaster. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, ang lasing na lalaki noon, ako iyon. Pumalakpak, dirdiretsong nahulog si Casimir. Namamatay na nakadilat ang mga mata. Boring. Umiling si Julius Reed at naglakad palabas ng highway. Hahanapin niya si Horton Moore at papatayin siya. Ang dignidad ng Dragon King ay hindi dapat hamanin. At sa likod niya, si Violet Leocadia,
na dumudugo sa lahat ng facial orifices, ay lumuhad sa lupa. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, talagang may lason ang cherry na iyon, ngunit isang mabagal na pagkilos na lason, na ngayon palang nagkakabisa. Humalaklak si Julius Reed at umiling habang unti-unting naglaho ang kanyang silhwete sa hilagang kanlurang landas. Samantala, Kyoto International Airport, bigyan mo ako ng tiket, gusto ko ang pinakamaagang posibleng paglipad. Kumuha si Horton Moore ng tiket, at sinipat ang relo sa kanyang pulso. Mabilis siyang nawala. Sa tiket, ang destinasyon ay Gonzales City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 949, Pagtaksilan sa guro, bilisan mo at maging maayos tungkol dito. Nagtagumpay na ang Leocadia family, kapag natapos na natin ang trabahong ito, dumiretso na sa airport. Dinilaan ni Bulking ang kanyang mga labi at ikanaway ang kanyang kamay sa mga nasa likuran niya. Nakabili na ng plane ticket si boss, hinihintay na lang niya tayong bumalik. Hindi sila natakot na gumawa ng eksena kapag nagsasagawa ng trabaho. Tanging responsable sa pagpatay. Tungkol naman sa kinalabasan, iyon ang concern ng employer. Mabilis. Isang pangkat ng mga tao ang sumugod sa compound ng pamilya Carmichael, dumiretso sa western-style na gusali. Bago dumating, nakuha na nila ang lahat ng kinakailangang impormasyon. N on Omicron, S Omicron. Dito nakatira ang mga asawa ni Julius Reed. Pagkapasok, barilin para patayin. Tapusin mo na at umalis ka na, huwag kang magdadaldal. Pasiga na utos ni Bulking. Ang pamilyang Carmichael sa huli ay isang prestihiyosong sambahayan, hindi sila nang ahas na maging masyadong walang ingat. Oo, whoosh. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa pinto. Anong gusto mo? Nakaupo si Bamboo Whittaker sa sofa at kumakain ng prutas nang makita niyang bumungad sa pinto ang grupo. Agad siyang natigilan. Clatter. Bumagsak sa lupa ang prutas sa kamay niya. Nandito kami para patayin ka. Dahan-daang naglakad si Nelson mula sa kusina, hawak ang isang plato ng prutas sa kanyang mga kamay. Damn. Ang ganda niya talaga. Halos maglaway ang mga bodyguard. Maganda. Sexy. Nakasuot ng itim na medyas na may kambal na nakapusod. Julius Reed, maswerteng tao. Nainggit sila. Nakakainggit na makati sa gilagyan nila. Ang mga binaha ay nalunod, ang mga tigang ay nasusunog. Ngayon, nakatakda silang guluhin ang likod bahay ni Julius Reed. Tama na ang usapan. Lumipat ka. Bahagyang sumimangot si Bulking at diretsyong itinaas ang dark box. Sa isang iglap ay bumaril si Darts. Swish. Noon lang. Isang flash ng malamig na liwanag. Naramdaman lang ni Bulking ang paglalabo sa harap ng kanyang mga mata, ang lamig sa kanyang lalamunan. Lalong lumakas ang kanyang paghinga. Klang. Isinuot ni Nelson ang kanyang espada. Umupo siya sa tabi ni Bamboo Whittaker at kumuha ng durian. Sa totoo lang, hindi ko sila kinasusuklaman. Nagsalita siya ng walang pakialam. Pinunasan ni Bamboo Whittaker ang dugo sa kanyang mukha at mahinang tumugon. Tapos, ang mga lalaking ito ay kumilos ng lantaran. Pero pareho ko silang pinatay. Sumili ang ngiti sa mukha ni Nelson, pero ang pinakaayaw ko ay yung mga tumutusok sa likod. Kaya palagi ko silang sinasaktan kaysa sa mga lalaking ito. Basag. Ginamit niya ang dalawang kamay para pilitin na durugan ang durian. Kumain ka, mahal kong kapatid. Hindi. Salamat, Ate Nelson. Malamig sa loob ng bahay noong unang bahagi ng tagsibol. Ngunit basang-basa sa pawis ang ulo ni Bamboo Whittaker. Miss Nelson. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Beckett Carmichael, humihingal, pinangungunahan si Eli Hierro at mga empleyado. Ang kanyang puso ay nasa ganap na kaguluhan. Kung may nangyari sa mga tao rito, hindi pa rin sapat ang pagkamatay niya. Buti na lang. Si Nelson ay kumakain ng durian. Napuno ng dugo ang lupa. Ayos lang, ilabas mo sila, mahinang sabi ni Nelson. Pumalakpak, bumagsak lahat sa lupa ang Shadow Warriors. Sa kanilang mga leeg, isang kapansin-pansing sugat. Mabilis, huminto si Beckett Carmichael, pagkatapos ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, sinumang mang-istorbo sa paglilibang ni Miss Nelson, ito ang magiging kapalaran mo. Ang iba ay sumugod at kinaladkad ang mga bangkay. Miss Bamboo, okay ka lang ba?
Nang makita si Bamboo Whittaker na nakatingin sa unahan, nag-aalalang nagtanong si Beckett Carmichael, natatakot ka ba? Nang inig ang mga labi ni Bamboo Whittaker, at napaluha siya. Natatakot, pero ayos lang. Walang pakialam na nagsalita si Nelson. Tapos hindi na kita iistorbahin. Tumalikod si Beckett Carmichael, huminga ng mahabang hininga. Salamat sa langit, Mr. Ang bangis talaga ng babae ni Reed. Pambihira ang makakapagpahirap sa Dragon King. Kuwait. Habang ang kabisera ay nayanig. Sa Nathaniel City, matinding dagok din ang dinanas ng Martial Arts Association. Ang kanilang sangay na itinayo sa kabisera ay direktang tinamaan sa kaibuturan nito. Namatay si Alexander Gray sa isang malagim na kamatayan, at ang mga dingding ng pangunahing compound ay ganap na gumuho. Mula ng labanan sa Brighton Lake, ang aming Martial Arts Association ay nawala ang lahat ng mukha. Mga Ginoo, ano ang masasabi ninyo? Whoosh! Inilapag ni Jerry Anderson ang isang piraso ng papel sa mesa, na may intensyong pumatay. Sa loob ng silid ng pagpupulong, ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo, hindi nang ahas na magbitaw ng isang tunog. Ano pa ang masasabi mo? Isang bungkos ng basura. Tumayo si Jerry Anderson, tinuro ang lahat ng nasa meeting room, at galit na umungol, Martial Arts Orthodoxy. Kalokohan. Ang vice-presidente ay pinatay sa publiko, at ngayon ang aking Divine Dragon Tripod Headquarters ay ginulo. Sabihin mo sa akin, anong klaseng kalokohang Martial Arts Orthodoxy ito? Kasunod ng pagkamatay ni Charmy Kim sa labanan, ang dropout rate sa iba't ibang sangay ng Martial Arts Association ay umabot sa pinakamataas na pinakamataas. Malaki ang mga pagkalugi sa pananalapi. Higit sa lahat, gumuho ang dating isang sagrado at hindi magagapi na lugar sa puso ng mga martial artist. Sa mundo ng martial arts, magiging katatawanan sila. Bilang Pangulo, nawalan ng mukha si Jerry Anderson. President, naghanap kami ng mataas at mababa ngunit hindi namin malaman kung sino si Nelson, lalo na ang kanyang kasintahan. Walang magawa ang isang direktor, she came out of nowhere. Sino kaya ang umasa nito? Isang nakatagong kahon ng armas ang pumatay kay Alexander Gray, hindi siya dapat walang tao. Tama, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay sikat, ngunit si Nelson ay isang nobody. May sumang-ayon, President, isipin mo ulit, nakasakit ka na ba ng kahit sinong babae? Isang babae. Bahagyang kumunot ang noo ni Jerry Anderson, noong araw bago ang mapagpasyang labanan ni Charmy Kims kay Julius Reed, nakipag-away nga ako sa isang babae sa labas ng parke. Ngunit siya ay napakabata at may kakaibang estilo, at hindi ko alam ang kanyang pangalan. Maaaring siya iyon, sabi ng direktor, kung hindi, paano agad kumalat ang balita pagkatapos ng laban? Alamin. Pabalik-balik si Jerry Anderson sa meeting room, magkadikit ang kanyang mga kilay. Bukas ang napagkasunduang araw. Pambihirang kaba ang ipinakita niya, palakasin ang seguridad. Ngayong gabi, pupunta ako sa lugar ng aking Panginoon para makita kung sino talaga itong Nelson. Naiintindihan. Tumango ang lahat bilang tugon. I dismiss ang pagpupulong. Kinawayan ni Jerry Anderson ang kamay at iritadong umupo sa upuan. Nelson, siya ba talaga ang babaeng iyon? Pero ang mapapangasawa niya, sino kaya siya? Kuwait, sa dulong kanluran ng China, mayroong isang mataas na bundok. Ang pangalan nito, Boulevard. Ang bulubundukin ng Boulevard ay umaabot ng libu-libong milya, nababalot ng mga ulap at ambon sa buong taon. Nakatago sa loob ng malaking bundok na ito ang hindi mabilang na mga lihim at hindi kilalang organisasyon. Sa hilagang bahagi ng bundok, sa loob ng isang pangunahing tuktok. Lumuhad si Nathaniel Worm sa lupa, nakatingin sa likidong kristal na nasa harapan niya. Ipinakita sa screen ang eksena kung saan pinatay ni Julius Reed si Charmy Kims. Siya ay malakas, tulad ng isang taong kilala ko noon. Isang matanda ang nagsalita, hindi rin ako mahina. Isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Nathaniel Worm. Ngunit ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Isang ulo ng pulang buhok ang bumagsak sa kanyang mukha. Dugo din ang longsword sa kanyang kamay. Mayroon kang pambihirang regalo, at ngayon ay lumiko ka na sa Demon Way, sa mundong ito, kakaunti ang makakapantay sa iyo. Ang matanda ay tumango bilang kasiyahan,
Kung nakinig ka sa akin noon, maaaring ikaw ay naging senior na disipulo. Bakit ba isama mo ang sarili mo sa ganitong kalagayan? Noon, nakulong ako sa mga emosyon. Napanatili pa rin ni Nathaniel warm ang kanyang nakaluhod na poster. Ang kanyang tono ay napakalamig. Hindi pa huli ang lahat. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamalakas na espada sa ilalim ng aking pag-aalaga. Mayabang na wika ng matanda. Si Nathaniel warm, ngayon ay isang sword demon, ay higit na malakas kaysa dati. Ngunit ang isang tibak na demonyo, na walang emosyon, ay likas na walang malasakit. Mga makinang pamatay lang. Ang kanilang mga isip, na kontrolado na ng Demon Way, ay iniisip lamang na pumatay. Sa ilalim ng iyong pag-aalaga, dahan-daang itinaas ni Nathaniel warm ang kanyang ulo, ang kanyang likod sa matanda, maaaring isang espada na demonyo ang kukuha ng utos mula sa iba. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunot ang mga kilay ng matanda habang inilagay ang kanang kamay sa longsword sa kanyang baywang. Isang sword demon, ayaw na pinaghihigpitan. Whoosh! Biglang tumalikod si Nathaniel warm, na parang kidlat na hinugot ang longsword mula sa kanang kamay niya. Klang! Sa isang hampas, naitaboy niya ang matanda. Isang demonyo, dapat hindi matatalo. Klang! Klang! Ang kanyang swordplay ay hindi kapani-paniwalang mabilis, hindi nag-iiwan ng mga after images sa hangin. Tanging mga bahid ng liwanag ng dugo ang makikita. Ngayon, ako, ang iyong alagad, ay itatalaga ang aking anino na demonyong espada gamit ang dugo ng aking amo. Klang! Tinamaan ni Nathaniel warm ang kanyang espada, nabali ang sandata sa kamay ng matanda. Nathaniel warm, ako ang iyong Panginoon. Splurt! Bago pa siya makatapos, isang pulang linya ang lumitaw sa kanyang leeg. Ang isang santo ng tibak ay hindi pumatay sa kanilang Panginoon, ngunit isang tibak na demonyo, ang dapat ipagkanulo ang kanilang mga ninuno. Pumalakpak, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng katawan ng matanda, dahan-daang itinaas ni Nathaniel warm ang demonyong espada sa kanyang kamay. Whoosh! Sa isang mahinang suntok, ang mga butil ng dugo ay dumulas, bumagsak sa lupa. Nakaisip ako ng magandang excuse para sa late update. Malamig sa hilagang silangan, na may mababang temperatura, nagyayelo ang aking mga kamay. Sa sandaling sumikat ang araw bukas, magsusulat ako ng 2 pang kabanata sa umaga. Gayon din, mangyaring insultuhan ako ng may kahulugan. Ang bawat may akda na nagde-delay ng update ay isang fallen angel. Tungkol naman sa lalaking nakaitim na nagbigay ng singsing sa bida, huwag magmadali. Siya ay isang malaking pagbaril, at ang katotohanan tungkol sa background ni Isabella Warm ay malapit ng ibunyag. Medyo magulo ang isip ko lately, iniisip ang paparating na plot. Napakaraming sikreto sa Divine Dragon Tripod, na nauugnay kay Isabella Warm. Okay, huwag mag-atubiling gumawa ng anumang mga mungkahi. Hindi naman sa makikinig ako. Ngunit kung may mabuti, tahimik akong magtatala nito. Magpanggap na ito ay aking sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 950-950, Mr. Reed. Pakihintay. Sa hilagang kanlurang daan, may sumigaw mula sa likuran ni Julius Reed. Kanina mo pa ako sinusundan, sa wakas ay napagpasyahan mong ipakita ang iyong sarili. Mahinahong tanong ni Julius Reed, ngunit hindi siya lumingon. Kahanga-hanga talaga, namatay ang kapatid ko sa kamay mo, hindi nang hindi makatarungan. Tumawa ang lalaki, Mr. Si Reed ay isang prangka na tao, kaya hahabulin ko. Ako ang CEO ng Levi's Group, at gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa Isabella Warm. Mabuti. Tumanggo si Julius Reed, lumilitaw ang bahagyang kurba sa gilid ng kanyang bibig. Bilisan mo magsalita, kung tutuusin, wala ka ng maraming oras, marahil 3 pangungusap na lang. Mr. Reed, palitan natin ang lokasyon. Ang lugar na ito sa huli ay hindi sapat na liblib, at may natitira kang isang pangungusap. Matari na sabi ni Julius Reed. Sandaling katahimikan. Sa tingin ko pwede tayong mag-usap sa Levi's Group Headquarters. Doon, baka makilala mo ang taong gusto mong makita. Natapos magsalita ang lalaki at dahan-daang naglakad patungo kay Julius Reed. Ang taong ito, tiyak na magiging interesado ka. Whoosh! Si Julius Reed ay biglang napaatras,
ang kanyang katawan ay lumulutang na parang agila, at sinampal ang lalaki sa tuktok ng kanyang ulo. Thud! Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang diretsyong bumagsak sa lupa. Sabi ko 3 lang ang sentence mo. Dahan-daang naglakad si Julius Reed habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Kagabi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Cole Nelson. Wala sa 4 na alilang babae ang nasa pangunahing templo ng 10,000 Mountain Alliance sa DeMarco Mount. Kalahati ng Wolf Cavalry ay nawawala rin, kung saan hindi kilala. At ngayon, nagpadala ang Levi's Group ng isang tao para makipag-usap. Nakakatawa. Alam ba nila na may mga bagay na hindi na kayang itago? Mr. Reed, inaanyayahan ka ng isang matandang kakilala na talakayin ang mga bagay sa Levi's Group. Maya-maya lang, may lumabas sa gilid ng kalsada. Ang kadakilaan. Bahagyang napabuntong hininga si Julius Reed, sabihin mo sa kanya na makipagkita sa akin. Masyado na ba siyang napalaki sa loob ng 4 na taon na hindi na niya nakikilala ang sarili niya? Sino siya? Ang master ng 10,000 Mountain Alliance. Sa mundong ito, may mga tao lang na gusto niyang makita at mga hindi niya gustong makita. Walang sino man ang kailangan niyang makilala ng personal. Mr. Reed, medyo hindi nararapat iyon. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. I think you might not understand the background of the Levi's Group. Sa lahat ng nararapat na paggalang, kakaunti lamang ang mga tao sa malawak na kabisera na iniimbitahan sa aming punong tanggapan. Nagsalita siya na may taglay na pagmamataas. Isang pagmamalaki na nagmula sa loob. Ang Levi's Group, isang behemoth. Hindi lamang sila malakas sa pananalapi, ngunit kinokontrol din nila ang maraming hindi kapani-pani walang makapangyarihang puwersa. Ngayon ay gumawa sila ng isang pambihirang imbitasyon para kay Julius Reed na bisitahin ang kanilang punong tanggapan, at ito ay tinanggihan. Medyo nagalit ang lalaki pero napigilan lang ang galit. Sa pagdating, siya ay inutusan na maging lubhang magalang. Kung hindi, umalis na ang lalaki. Background. Speaking of which, sino ang mas malaki sa akin? Si Julius Reed ay maluwag na lumapit sa lalaki at sinabing, ang taong kumausap sa akin bago ka, namatay. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ang aming CEO. Kung hindi, paano mo ako makikilala? Bang! Bago pa makapagsalita ang lalaki ay sinampal na siya ni Julius Reed. Sa hilagang kanlurang kalsada, isa pang bangkay ang idinagdag. Wala akong pakialam na isa-isa ang mga ito. Nakatingin sa malayo, mahinang ngumiti si Julius Reed, hanggang sa magpakita ka. Patay na katahimikan. Sa hilagang kanlurang kalsada, ang hangin sa tagsibol ay mabangis. Lumilipad ang alikabok, at pagkatapos, ang lahat ay kalmado. Huminto si Julius Reed ng 10 minuto, ngunit sa huli ay walang lumitaw. Binigyan ka ng pagkakataon, pero hindi mo pinahahalagahan. Pagkasabi noon, makahulugan siyang tumingin sa dulo ng kalsada. Pagpikit ng kanyang mga mata. Kuwit, 50 milya sa labas ng kabisera, mayroong isang sibilyan na tirahan. Inakay ng 9 Spirits sina Lily Jordan at Christian Martinez palabas ng residence, handa nang umalis. Junior sister, panatag ka, papatayin ko talaga ang bastos na yan. Para ipaghiganti kita, galit na sabi ni Christian Martinez. Kinasusuklaman niya, ang kanyang diyosa ay nadungisan ng kung sino man. Sa pag-iisip tungkol sa hindi maipaliwanag na kahihiyan ni Lily Jordan, talagang gustong itanong ni Christian Martinez, kung ano nga ba ang ginawa ni Julius Reed, ang bastos na iyon. Bukod dito, hindi lang isang beses silang dalawa ang nagsama. Sa Moon City, bumalik si Lily Jordan na magulo ang kanyang mga damit. Ilang araw na ang nakalipas, nagpalipas na naman siya ng gabi sa tirahan ni Julius Reed. Christian Martinez tinadtad sa isang bato. Pulang dugo ang kanyang mga mata. Tahimik, galit na sumigaw ang 9 Spirits, nakasimangot, kung gusto mong bumalik sa bahay, sumasang-ayon ako. Guro, kunin mo ako. Agad na pinigilan ni Christian Martinez ang sarili, sa takot na hindi niya magawang makaganti ng personal. Gusto niyang putulin ang bastos na iyon ng 1,000 beses. Sa paglalakbay na ito, tutulungan tayo ni Devlin sa mga anino, kailangan mo lang sundin ang aking mga pagsasaayos. Bahagyang tumango ang 9 Spirits, tumingin kay Lily Jordan, lalo na sa iyo, hindi ka dapat matakot.
Daig mo ang iyong takot, magtiwala sa iyong amo, tiyak na ipaghihiganti kita. Sa pag-aalala na baka hindi siya paniwalaan ni Lily Jordan, lumapit siya at bumulong sa kaginhawaan. Sa huling pagkakataon, ipinapangako ko sa iyo bilang iyong guro, tiyak na mamamatay si Julius Reed. Ma'am, isang kurap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Lily Jordan, ngunit mabilis itong nawala. Huwag kang mag-alala, Mr. Devlin with his masterful strategies, will surely successful, sabi ni Nine Spirits habang humihina ang boses niya. Mula sa malayo, isang Mercedes SUV ang pumarada. Medyo excited siya sa loob. Matapos ang mahigit isang dekada ng pag-aalaga, pagbuhos ng hindi mabilang na pagsisikap kay Lily Jordan, sa wakas ay malapit na siyang makakita ng ilang pagbabalik. Dahan-daang huminto ang sasakyan. Pagkababa ng bintana sa harap, bumungad ang isang lalaking nakasuot ng itim na felt hat. Devlin, kumusta ang paghahanda? Palagi siyang nakasuot ng itim na damit, itim na sombrero, at itim na guwantes. Sa kanyang mukha, mayroon ding itim na maskara. Siyam na espiritu ay palaging nakikiusyoso, sino ba talaga ang nagtatago sa ilalim ng mga pagbabalat kayo na ito? Handa na ang lahat, Lola. Nasa Gonzales City si Lola, kung hindi maaga ng Thunder Peak Halls Mages ang Divine Dragon Tripod, ang Gonzales City ay haharap sa isang sakuna. Si Devlin ay bihirang magpakita ng pag-aalala. Kung magtagumpay tayo, maliligtas nito si Lola Zaihua ng maraming problema. N0 no G Omicron, S Omicron. Sa oras na iyon, magiging bayani ka na, magagawa mong manatili sa tabi ni Lola Zaihua ng madalas. Salamat, Mr. Devlin, salamat Lola. Nine Spirits pinagdikit ang kanyang mga kamay, nasa sabik na nagsasalita. Pananatili sa tabi niya madalas makahulugan ang pariralang iyon. Nangangahulugan ito na maaari siyang mabuhay magpakailanman. Sa una, siya ay namangha sa kakayahan ni Lola Zaihua na mabuhay ng mahigit 300 taon nang hindi namamatay, kaya naman kusa siyang naging isang sangla ng Thunder Peak Hall. Sumakay ka sa kotse. Kinawayan ni Devlin ang kanyang kamay, at agad na umupo ang tatlo sa likod ng SUV. Mr. Devlin, ano ang nangyayari sa Gonzales City? Nagtataka ang Nine Spirits kung bakit patuloy na nanatili si Lola Zaihua sa Gonzales City. Pagkatapos ng lahat, si Julius Reed ay nasa kabisera. Ang dalawang lugar ay magkalayo, ano ang kahulugan nito? Layo ni Lola na kumilos laban sa pamilya Radcliffe upang makuha ang Divine Dragon Tripod. Ibinaba ni Devlin ang bintana, may hawak na sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang hitsura ng Seven Clouds Academy ay naging sanhi ng iba't ibang puwersa upang mamagitan. Kami ay orihinal na nagkaroon ng kalamangan, ngunit ngayon, kailangan naming kumilos ng mas maaga kaysa sa binalak. Sa kanyang tono, ang napakalalim at misteryosong figure na ito ay tila nag-aalala. Ngunit kusabang ibibigay ni Julius Reed ang Divine Dragon Tripod para sa pamilya Radcliffe. Hindi maintindihan ng Nine Spirits. Kung ganoon lang kasimple, bakit pa nila guguluhin si Lily Jordan para pilitin si Julius Reed? O dahil ba kay Kella Radcliffe? Pero makikipagkompromiso kaya ang Dragon King dahil sa isang babae? Sino ang nagsabi sa iyo na ang aming aksyon laban sa pamilya Radcliffe ay upang pilitin si Julius Reed na ibigay ang Divine Dragon Tripod? Habang pinipitik ni Devlin ang abo ng sigarilyo, itinaas niya ang bintana ng sasakyan, walang nagsabing siguradong kasama ni Julius Reed ang Divine Dragon Tripod. Ang Divine Dragon Tripod ay isang treasure trove, at si Julius Reed, siya ang susi para mabuksan ang kayamanan na iyon.